Dinala ni Duan Qing si Yeming papunta sa kanyang kwarto. Simula ngayon, ito na ang iyong silid. Ang mga gamit tulad ng sahod, baluti, at token ay nasa loob na. Oh, hoy ikaw, mas mabuting maging matino ka para sa akin. Ang sobrang kayabangan ay magdudulot ng kapahamakan. Ang mga salitang iyan, may kakayahan ka bang sabihin sa harap ng kapitan? Kung hindi, maituturing lang kitang isang duwag. Suminghal lamang siya ng isang beses. Pagkatapos ay umalis. Ang sahod, kung titingnan lang sa labas, hindi naman mas mataas ang sahod ng isang guard kaysa sa isang sergeant. Gayunpaman, napakadali para sa isang guard na gumawa ng mga bagay para sa Crown Prince at makakuha ng gantimpala mula sa kanya. Sa pagiging galante ng Crown Prince, kahit isang basta-bastang gantimpala lang, isa na iyong malaking kayamanan na bihira lang makita. Siyempre, bukod sa pag-aasikaso sa mga bagay para sa Crown Prince, ang mga guards ay kailangan ding gumawa ng maraming maruruming gawain ng palihim. Halimbawa, pagpatay, pagpapalit ng katawan, pagpapahamak, sa pananaw ng buong imperyo. Ang mga martial ancestors, martial saints, at kahit mga eksperto sa antas ng martial god ay napakahalaga at limitado lamang. Ang pag-utos sa kanila na gumawa ng maruruming gawain ay madaling maimbestigahan. Ngunit iba ang mga martial monarchs at martial ancestors, marami sila at mahirap imbestigahan. Kahit may masaktan pa, hindi ito gaanong pinapansin. Sila ang angkop na gumawa ng maruruming gawain ng palihim. Kaya pala ang karaniwang realm ng mga guards ay hindi lumalampas sa martial monarch. Kahit ang kapitan ay martial ancestor lamang. Lumalabas na ang kanilang pangunahing tungkulin ay hindi ang protektahan ang Crown Prince, kundi ang tulungan siyang asikasuhin ang mga nakakahiyang bagay. Sa sandaling ito, biglang may narinig na mga yabag sa bubong. Agad kumilos si Yeming papunta sa bubong. Si Shui Huanga ay nakaupo roon, kumakain ng kending hawthorn. Shui Huanga, bakit ka nakaupo sa bubong ko sa hating gabi? Kumakain ng kending hawthorn. Kahit paano, nasa loob pa rin ito ng nasasakupan ng Crown Princess Manor. Pabayaan mo ako, hindi naman ako nakaupo sa iyo. Nakaupo sa akin, sa panaginip mo. HMPH, mukhang hindi mo naiintindihan ang sitwasyon mo. Ngayon, kung sisiga ako ng manyak, ikukulong ka sa piitan. Alam mo ba, kahit si Kwang Thai Thung, kapag nakikita ako, kailangang magalang na tumawag ng Wanga Moy Moy, Sister Wanga. Sige, bahala ka kung anong gusto mong sabihin. Sadya kang pumunta rito sa Crown Princess Manor para hanapin ako. Ano ba talaga ang kailangan mo? Sa isip ni Yeming, gaya ng inaasahan. Hindi ordinaryo ang pagkatao ng batang ito. Ililibre mo ako ng pagkain. Nagulat si Yeming, ha? Ililibre kita ng pagkain. Agad siyang hinayla ni Shui Huanga palayo. Hoy, marunong ka bang makipag-usap? Hating gabi na. Tapos sasabihin mong ililibre kita ng pagkain. Wala akong pakialam. Basta't ginawa mo akong malungkot. Gusto kong ubusin lahat ng pera mo. Sige, karangalan ko ng gastusan ka. Makalipas ang ilang sandali, sa first grade pavilion, nakaupo sina Yeming at Shui Huanga. Naghihintay. Lumapit ang waiter, dalawang kagalang-galang. Ano po ang gusto ninyong orderin? Ngayong araw, maganda ang mood ng binibining ito. Gusto kong ubusin ang pera ng iba. Lahat ng pagkain sa menu. Ilabas mo lahat. Ha? Lahat. Ano? Hindi mo kaya? Kung hindi mo kaya, lumipat tayo sa ibang mas maliit na kainan. Ilang putahe lang naman. Sige lang. Umorder ka. Seryoso ka ba? Alam mo ba kung nasaan ito? Ito ang first grade pavilion. Isa sa mga pinakamataas na uri ng restaurant sa Imperial Capital ng Vermilion Bird sa Southern Capital. Maging mga prinsipe at prinsesa ay madalas kumain dito. Kaya mo bang magbayad? Hindi ako naniniwala. Isang kainan lang. Makakain ba nito ang mahigit 100 milyong martial god coins ko? Ako ang manlilibre. Ay ito po. Sige po. Makalipas ang ilang sandali, nagsidatingan na ang mga pagkain na parang lumilipad. Lintek. Pati karne ng 8th grade demonic beast. Mayroon. Hindi nga maikakailang first grade pavilion. Ganyan karami, makakain ba natin lahat? Syempre hindi. Tawagin mo pa ang ilang tao rito. Pamitik si Shui Huanga. 3 anino ang lumitaw. Umupo sa harap nilang dalawa. Anong hangin ang nagdala sa inyo rito ngayon?
Naalala pa pala kami ni Huang Yato, Huang Girl. Sa isip ni Yeming, ang lakas. Ni hindi ko man lang nakita kung paano sila lumitaw. Huang tinawag mo kami rito para ilibre kami ng pagkain. Tama, ngayon lang ulit ako nakapaghanda ng ganito kalaking salo-salo. Kumain lang kayong lahat, huwag kayong mahiya, walang ibang dahilan. Kung gayon, hindi na ako magpapakahiya pa. Isang subo lang. Nilamon na ng batang lalaki ang lahat ng pagkain sa plato. Ang batang ito, isang subo lang. Nalunok na niya ang isang malaking piraso ng karne ng 8th grade demonic beast. Kahit ako, kaunti lang ang makakain ko. Ang pagkain sa mesa, parang hangin lang na nawala. Tuloy-tuloy pa ring naghahatid ng pagkain ang 1st grade pavilion. 200 taon na akong hindi nabubusog. Ang sarap, mukhang maswerte ka pa kaysa sa akin. Ako, 300 taon nang hindi nakakatikim ng ganito. 500 taon akong nabuhay. Ngayon lang ako nakakain ng ganito. Ano? Ang mga taong ito, ilang daang taon na. Bagamat nakikita ko sa pamamagitan ng karma ay ang kanilang pambihirang pagkatao. Sino ba talaga sila? 3 kayo. Hindi ba kayo magpapasalamat sa naglibre sa atin ng pagkain? Ang maimbitahan kaming kumain ay karangalan na niya. Siya dapat ang magpasalamat sa amin. May prinsipyo kami. Kung iba ang mag-iimbita sa amin kumain, hinding-hindi kami pupunta. Kung hindi dahil sa iyo. Huwag hinding-hindi kami pupunta. Hindi ka pa magpapasalamat sa amin. Ako ang naglibre sa inyo. Tapos kailangan ko pang magpasalamat. Pinapasalamatan ka. Edi magpasalamat ka. Sabi ni Yeming, 3 kagalang-galang. Ang pagbibigay ninyo ng mukha sa inyong lingkod ay lubos kong ikinagagalak. Sana sa susunod ay maimbitahan ko pa rin kayong lahat. Haha, ang batang ito, hindi masama. Kung may pagkakataon, magkita tayo ulit. Pagkasabi nito, agad silang umalis. Ngayon, maaari mo na bang sabihin sa akin kung sino sila? Narinig mo na ba ang tungkol sa Tianyuan 9 Demons? Tianyuan 9 Demons. Talagang hindi ko pa narinig. Talagang ignorante. Ang Tianyuan 9 Demons ay ang 9 na pinakamalakas na demonic beast sovereigns sa Tianyuan continent. Lahat sila ay mga demon gods. Noong nakaraan, sumama ako kay Kuang Thai Thung. Nakilala ko ang tinatawag na Divine Demon Family, kasama ba roon ang 9 demons? Demon Family. Ano ang Demon Family? Hindi man lang sila karapat-dapat magdala ng sapatos para sa 9 demons. Ang 3 iyon ay sina Bear Granny, Serpent Young Master, at Turtle Boy. Nagkataong nasa Southern Capital sila para sa isang gawain. Ang maimbitahan mo silang kumain ay maituturing ng swerte. Isang kainan lang naman. Hindi naman ako umaasang makakakuha ng pabor mula sa kanila. Bilang mga beast gods, ayaw nilang masangkot sa karma. Ngayong kumain sila ng handa mo. Itinuturing na itong yin. Sa hinaharap, tiyak na magkakaroon ng effect. Wow. Huwag paano mo sila nakilala? Hindi kaya, isa ka rin sa 9 demons. Binatukan ni Shui Huang si Yeming sa noo. Huwag kang tumawag ng ganyan kalapit. Ilang daang taon na ako. Kung isa ako sa 9 demons. Matagal na kitang kinain. Sa totoo lang, ito ay isang pagsubok na ibinigay ko sa iyo. Dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari, nagkaroon ako ng karma connection sa iyo. Kaya kailangan kitang tignan kung anong klaseng tao ka. Kung mabuti ka, iisip ako ng paraan para putulin ang karma connection natin. Mukhang sa ngayon, sa tingin mo ay hindi ako masama. Ngayon, ano na? Talaga bang iyon lang ang iyong layunin? Pagkatapos, paalala lang sa iyo, umalis ka na agad sa Vermilion Bird Empire. Kung hindi, mapapahamak ka ng malaki. Bakit mo nasabi iyan? Hindi ko masabi. Hindi ko masabi. Basta't naihatid ko na ang mensahe. Maniwala ka man o hindi. Bahala ka. Tahimik na nag-isip si Yeming. Makalipas ang ilang sandali, naglalakad si Yeming sa kalye. Kakaiba talaga. Malinaw na hindi naman kami gaanong nagkausap ni Shui Huang. Pero pakiramdam ko ay matagal ko na siyang kilala. Dahil ba ito sa karma connection? Sino ba talaga siya? Sa sandaling ito, isang boses ang narinig. Lintek, hintayin mo lang. Ako, malapit ko nang mabawi ang lahat. Nabugbog ba siya ng iba? Ang taong ito, kulang talaga sa palo. Mas mabuting mabugbog pa siya ng ilang beses. Ang ganda ng panahon. Kanina, may tumawag ba sa akin? Siguradong nagkamali lang ng tao. Hoy,
Duan Qing, nabugbog ka ba ng iba? Kailangan mo ba ng tulong ni Brother G para makaganti? Ikaw, talaga bang, tutulungan mo ako? Malinaw na dati, ang trato ko sa iyo. Ha, sa isip ni Yeming, ang kapal ng mukha ng taong ito. Hindi ba niya nakikitang nandito ako para mangasar? Yinakap ni Duan Qing ang hita ni Yeming at umiyak. Brother G, pahiram naman ng kaunting pera. Hindi naman marami. 100 milyong martial god coins lang. Sapat na. Masyado na akong maraming natalo. Ang mga ari-arian sa bahay, kapag nalaman ng kuya ko, papatayin niya ako. Magkano ang natalo mo? Nahihiyang sabi ni Duan Qing, 2 bilyon at 3,000 milyon. Kasama doon ang 1 bilyon at 8,000 milyon na hiniram ko sa loan shark sa Sag-Alan. Ang interes, araw-araw dumodoble. Brother G, pahiram mo naman ako ng kaunti para makabawi ako. Ang pagbawi, pwede, ngunit kailangan mong hayaan akong umakyat. Sa isip ni Yeming, dahil kay Duan Shi, hindi ko pwedeng pabayaan siya. Sa huli, pareho kaming miyembro ng Guard Regiment. Magkikita at magkikita pa rin kami. Beiming, maghanda ka para sa malaking laban. Sige po, Master. Pagkatapos, may isang lalaking napasigaw habang hawak ang ulo. Talo na naman ako. Hindi masama, nanalo ng 10 bilyon. Sa isip ni Yeming, sa tulong ni Beiming. Mas marami pang pera ang kinikita ng batang ito kaysa sa akin. Shutian, ito ang 2 bilyon at 3,000 milyon na natalo mo. Buo, walang bawas. Ibabalik ko sa iyo. Siyempre, hindi ito libre. Pinapatawad ko lang ang interes para sa iyo. Brother G, dati, patawarin mo ako. Ngunit ikaw, isang dakilang tao. Hindi mo pinapansin ang maliliit na pagkakamali. Hindi mo lang ako kinamuhian. Tinulungan mo pa ako. Brother G, huwag kang mag-alala. Pinakamatagal na ang 1 taon. Tiyak na ibabalik ko sa iyo ang perang ito. Sa isip ni Yeming, ang taong ito, hindi naman pala ganap na walang pag-asa. Marunong pa ring magpasalamat. Brother G, sa tingin ko, mabuti kang tao. Ano kaya kung ipakilala ko sa iyo ang kapatid kong babae? Baliw ka ba? Kailangan ko ba ang kapatid mo? Brother G, pakinggan mo ako. Ang kapatid kong babae, si Duan Xiaotian, ay isang kilalang kagandahan. Ngayong taon, 18 taong gulang pa lang siya. Isang likas na sacred body. Napakayabang. Tanging si Brother G lamang ang makakapagpaamo sa kanya. Mayroon na akong kapareha. Wala akong intensyon sa ibang babae. Bukas, kailangan ko pang magpraktis. Uuwi na ako. Hoy, brother, ang isang lalaki na may 3 asawa at 4 na kerida ay normal lang. Brother G, hintayin mo ako. Kinabukasan, nagtitipon ng mga miyembro ng Guard Regiment para magpraktis ng formation. Array transformation, Chi Linking. Mga kadena ang lumipad palabas. Nagtipon para bumuo ng isang malaking array. Kuya, ano sa tingin mo si Ji Wagao, Yeming? Si Ji Ban, Yeming, kakaiba ang kanyang martial foundation. Napakatapat. Ang kontrol niya sa Gangchi ay maislan at maingat. Ang kanyang talento sa array formation ay pambihira. 3 araw pa lang, ganap na siyang nakasama sa battle array. Bihirang talento. Hindi lang iyon. Kuya, tingnan mo ang kanyang buong katawan. Itsura, at potensyal. Sa hinaharap, tiyak na may maganda siyang kinabukasan. Tiyak na magugustuhan siya ni Xiaotian. Kung magkakatuluyan silang dalawa, ang batang isisilang nila ay tiyak na magiging isang top tier na henyo. Kung gayon, magkakaroon na tayo ng henyong apo. Kaya pala iyon ang iyong intensyon. Mukhang nagkabati na kayong dalawa. Ngunit ang bagay na ito ay hindi maaaring padalos-dalos. Sa huli, kara-rating pa lang ni Ji Wagao dito. Sa kanyang kasalukuyang ipinapakita, hindi pa siya karapat-dapat kay Xiaotian. Kapitan, mayroon pong iuulat ang inyong lingkod. Ano iyon? Ang taong ito, kakapuri ko pa lang sa kanya ng 2 pangungusap. Nagsisimula ng gumawa ng gulo. Hindi ba niya alam na nagpapraktis tayo? Mayroon bang bagay na hindi maaaring sabihin mamaya? Kapitan, wala po akong intensyong gumawa ng gulo. Kundi, kanina, biglang may pumasok sa aking isipan. Naisip ko ang isang paraan para mapabuti ang battle array. Mapabuti ang battle array. Alam mo ba na ang battle array na ito ay dumaan sa libu-libong pagsubok at pagpipino ng maraming henerasyon bago nabuo?
Tapos sasabihin mong gusto mo itong baguhin. Ang pagmamadali para sa tagumpay ay may limitasyon din. Kung ang paraang ito ay walang epekto, handa akong tanggapin ang parusa. Sige, gusto kong makita kung paano mo ito babaguhin. Sa isip ng kapitan, hindi kaya, talagang may paraan ang batang ito. Ang kasalukuyang battle array ay madaling makapigil sa 5 martial monarchs. Ngunit kapag humarap sa isang martial ancestor, medyo hirap na. Mahirap supulan ng Yuan Qi na nagpapahintulot sa kanilang divine soul na tumakas. Kung ang ikatlong hanay ay susulong ng 3 hakbang, ang array ay sa labas ay papalitan ng taong may gang qi na may katangiang kidlat, maaaring gamitin ang lakas ng kidlat para supulan ng divine soul. Malulutas ang problema. Gawin ninyo ang sinabi niya. Agad silang kumilos ayon sa sinabi ni Yeming. Ang mga cade ng bakal ay nagsimula ring magbago. Lumipat si Duan Shi sa gitna ng array formation. Interesante. Lahat, makinig sa utos. Ako mismo ang susubok para makita kung magagamit ang battle array pagkatapos itong mapabuti. Mabilis nilang sinunod ang utos. Kinontrol ang mga cade ng bakal at itinutok sa Kapitan Duan Shi, pilit niyang kumakawala. Itigil ang array. Hindi masama, talagang kaya nitong supulan ng Divine Soul. Ang lakas ay tumaas ng 2 bahagi. Wagaw, nakagawa ka ng malaking kontribusyon. Iuulat ko ito sa itaas. Bibigyan ka ng gantimpala. Sinubukan ko lang naman po, hindi ko inaasahang magtatagumpay ng ganito. Ipagpatuloy ang pagsasanay. Makalipas ang ilang sandali, karapat-dapat ba si Ji Wagaw kay Xiao Tian? Kung pag-uusapan ang talento, kahit si Xiao Tian ay isang top-grade sacred body, si Ji Wagaw ay maaari pa ring makapantay. Ngunit ang mas malaking problema ay si Ji Wagaw ay walang kapangyarihan. Walang impluwensya. Mahirap makipag-usap sa mga maharlika at mga batang amo. Ano naman iyon? Huwag mong kalimutan. Si Ji Wagaw ay may pera. Sa pagkakataong ito, sa paglusob sa Zuan Tian Great World, hindi ba't ipinatutupad ang contract soldier system? Basta't handa siyang gumastos, anumang oras ay maaari siyang maging isang general. Ang bagay na ito, hindi ako maaaring makialam. Ikaw ang magtanong sa kanya. Lumipat ang eksena sa kainan. Nakaupo si Yeming. May lumapit. Duan Second Master. Bakit ka na parito? Brother G. Nagbibiro ka pa. Anong Second Master? Tawagin mo na lang akong Little Ching. Sa pagkakataong ito, hinahanap kita para pag-usapan ang tungkol sa Contract Soldier System. Contract Soldier System. Ang Contract Soldier System, ito ay ang mga sundalong kinentrata. Kung mas maraming tao ang lalahok at maglalabas ng pera, mas maraming sundalo ang maaaring makuha, na may tunay na kapangyarihan. Ikaw ay magiging pinuno, magkakaroon ka pa ng karapatang magtalaga ng mga opisyal. Sa madaling salita, sarili mong pera ang gagastusin mo para bumili ng mga sundalo. Sumama sa hukbo, lumaban, magkamit ng karangalan, at maging opisyal, para sa imperyo. Ang contract soldier system ay makakatipid ng malaki sa gastos. Dahil ang sahod at pangangailangan ng mga sundalo ay responsibilidad ng pinuno. Ang imperyo, kaunting lakas lang ang kailangan para makapaglunsad ng malakihang digmaan. Siyempre, ang mga nasamsam sa digmaan at ang mga karangalang militar ay pag-aari ng pinuno. Itinuturing itong paraan ng pagpapalit ng kapangyarihan para sa pera. Ang ganitong paraan ay madaling maging sanhi ng pagiging mayabang ng pinuno, na nagiging banta sa pamamahala ng imperyo. Hanggang ngayon, mayroon, ang Vermilion Bird Empire ang gumagamit ng contract soldier system. Makikita na ang maraming taon ng tuloy-tuloy na pakikidigma sa labas ay nagdulot ng malaking pagkaubos. Mahirap nang suportahan ng kaban ng bayan. Para sa lakayin ng Zuan Tian Great World, kahit sino ay maaaring maging pinuno. Para makuha ang posisyon ng pinuno, kailangang dumaan sa subasta. Kung sino ang magbigay ng pinakamalaking halaga, siya ang makakakuha ng kapangyarihang militar. Sa sandaling maging pinuno, maaari ka nang mamuno ng mga sundalo sa laban. Kung marami kang makakamit na karangalan, maaari ka pang ma-promote. Kaya sa ngayon, ang mga malalaking puwersa ay nasa mga mercenary, napakatindi ng kompetisyon. Kung gusto kong mamuno ng 100.000 tao, magkano ang kailangan kong puhunan? Teka, isipin ko. Para sa 100.000 na hukbo, kailangan ng hindi bababa sa 4th grade general.
Ang presyo ng bawat sundalo ay hindi bababa sa 50,000 martial god coins. Ibig sabihin, kailangan mo ng 5 bilyong martial god coins. Sa isip ni Yeming, dagdag pa, bago umalis. Hanapin si Yu Chen. Kunin ang kita ng bangko na hawak ko, mayroon sigurong mga 100 bilyon at 300 milyon martial god coins. Kahit isama pa ang mga pangangailangan ng hukbo at iba pang gastos, kaya kung maging pinuno na namumuno ng 200,000 na hukbo. Noong una, si Wuxi ay namuno lamang ng 100,000 na hukbo. Brother, ang bagay na ito ay napakakomplikado. Kung aling mga sundalo ang magagaling. Kung alin ang hindi, tanging ang mga nasa larangan lamang ang nakakaalam ng malinaw. Kung gusto ni brother na kumuha ng mga sundalo, maaari mong hilingin ang tulong ng aking kuya para pumili. Bihasa siya sa larangang ito. Sige, bukas, hihingi ako ng tulong sa kapitan. Kinabukasan, sa Vermilion Bird Training Grounds, humingi na ng tulong si Yeming kay Duan Shi. Magsisimula sa 150,000 sundalo. Zenan Army. Ang panimulang presyo ay 50 bilyon. Zenan Army. Noong nagbabantay sila sa timog, marami silang nakamit na karangalan. Ang presyong 50 bilyon. Napakamura na. Mag-aalok ako ng 51 bilyon. 52 bilyon. Isang grupo ng mga Hangul. Ang mga piling sundalo ng Zenan Army ay lahat nagbabantay sa timog. Ang mga nandito ay puro matatanda at may kapansanan. Tapos bibilihin pa nila. Ang ating Vermilion Bird Empire ay may kabuuang, ilang uri ng malalaking hukbo. 49 na uri, kasama doon. 16 na malalaking hukbo ang nasa malayong ekspedisyon sa labas. Ang natitirang 33 na malalaking hukbo ay nagbabantay sa ating teritoryo. Ilan ang tao sa bawat malaking hukbo? Ang sitwasyon ng bawat grupo ay magkakaiba. May mga grupo na napakakaunti ng bilang. Halimbawa, ang Zenan Army. Mayroon lamang mga 500,000 tao. May mga grupo naman na napakarami ng bilang. Tulad ng Feilong Army na nagbabantay sa West Sea. Mayroon silang mahigit 8 milyon katao. Tungkol naman sa mga pangunahing hukbo na nakikidigma sa labas. Ang bilang ay hindi tiyak na marami. Ngunit ang kanilang kagamitan ay napakagagaling. Maligayang pagbati, Ji Zhangui. Nakuha ninyo ang mga sundalo ng Zenan Army sa halagang 70 bilyon. Susunod. Tatawagin ko na ang susunod na grupo ng mga sundalo. Malalaking mga yabag ang narinig. Maging ang mga taong nakatayo sa tabi ay natakot at napapawisan. Ang bagong grupo ng mga sundalo na umakyat ay may malalaki at matitipunong pangangatawan. Mga kagalang-galang. Ang 30,000 taong ito ay lahat kinuha mula sa Giant Spirit Army. Lahat sila ay mga miyembro ng Giant Spirit Race. Ang mga Giant Spirit ay may malakas na kakayahan sa pakikipaglaban. Ngunit mahirap pamahalaan. Kaya ang presyo ay medyo mababa. Panimulang presyo, 10 bilyon. Ang mga miyembro ng Giant Spirit Race ay napakatigas ng ulo. Kumakain ng hilaw, lumalamon ng buhay, likas na mababangis, at hindi sumusunod sa pamamahala. Tama ka, narinig ko. Lalo na ang grupo na ito na dinala sa training grounds ngayon. Sila ang pinakamasasama. Kahit ang pinuno ng mga Giant Spirit ay hindi sila mapamahalaan. Kung hindi, bakit naman sila kukunin ng kanilang pinuno at ibebenta sa subasta? Hindi ko sila mapapamahalaan. Hayaan na lang. Kapitan, ganoon ba kahirap pamahalaan ang Giant Spirit Race? Dapat mong malaman. Dati, noong ang Giant Spirit Army ay nakikipaglaban sa labas. Ang kanilang posisyon ay mas mataas pa kaysa sa Vermilion Bird Army. Sa ganoong treato, hindi pa rin sila napamahalaan. Ang grupong ito, tinanggal pa nga at ibinenta sa subasta. Isipin mo na lang kung gaano sila kasira. Kahit mahigpit na batas militar, hindi sila mapatino. Batas militar, nang ahas pa nga silang bugbugin ang kanilang general. Natatakot pa ba sila sa pagpugot ng ulo habang tumatawa? Paanong mapapatino sila ng kakarampot na batas militar? Kung may pagkakataon, gamit ang kanilang talento, hindi na sana sila napunta rito. Maliban na lamang kung ang mamamahala sa kanila ay mas mabangis pa kaysa sa kanila. Baka sakali pa. Ang ibig ninyong sabihin, simple lang. Tingnan mo ang mga Giant Spirit Soldiers na ito. Karamihan sa kanila ay Grand Martial Masters.
Iilan lang ang martial ancestors. Kung matatalo mo ang lahat ng kanilang mga Grand Martial Masters na may mataas na cultivation, susundin ka nila. Tahimik na nag-obserba at nag-isip si Yeming. Ngayon, ang subasta ay magsisimula na. Panimulang presyo, 10 bilyong martial god coins. Lahat ay tahimik, walang gustong bumili. Mukhang wala ng iba pa. Ang ganitong uri ng mga sundalong hindi sumusunod sa pamamahala, talagang mahirap magkaroon ng bibili. Sige, susunod na grupo. Kung gayon, mag-aalok ako ng 10 bilyon. Baliw ka na ba? Nag-aaksaya ka lang ng pera para bumili ng gulo. Hindi ka man lang dapat nakipagnegosasyon sa akin. Basta na lang nag-alok, masyadong padalos-dalos. Kung talagang hindi ko sila mapasunod, ayos lang. Ituring ko na lang na naglabas ako ng pera para bumili ng leksyon. Hay, ang leksyon mong ito, masyadong mahal. Sa lakas nilang kumain, natatakot akong uubusin nila ang yaman mo. Ang bisitang ito, talagang mapagpas siya. 10 bilyon. Deal. Simula ngayon, sila ay inyo ng pribadong mga sundalo. Maaari nyo silang gawin ang gusto ninyo. Kahit patayin pa sila. Pagkatapos, kasama ni Yeming si Duan Qing para kunin ang mga tao. Ay, Brother Jiko, bakit mo binili ang ganitong klaseng mga tao? Ang mga ito, may itsura ba silang sundalo? Kung hindi mo alam, aakalain mong mga bandido sila. Paano mo sila pamamahalaan? May sarili akong paraan. Hey, talagang isang bata. Ang taas niya. Hindi man lang umabot sa binti ko. Hoy ikaw, alin ba ang daliri mo dyan? Siyempre, ang pangatlo. Ha ha ha. Mga kapatid, simula ngayon, ako na ang inyong pinuno. Ako ang may hawak ng inyong buhay at kamatayan. Ito ang training grounds na espesyal kong inupahan para sa inyo. Simula ngayon, dito kayo mag-e-ensayo. Isang sundalo ang umupo sa lupa. General, pagod na si Lolo. Hindi na makapag-praktis. Pwede mo ba akong buhatin para makapag-praktis? Nagkatinginan silang dalawa. Haha, hindi ba't pinahihirapan mo ang ating munting general? Baka mapiga mo siya hanggang mamatay. Hindi na tayo makakain. Hey, hindi naman sa hindi pwede. Ngunit, napakalakas ng aking puwersa. Baka hindi ka karapat-dapat. Lakas. Tumilapon siya dahil sa hagis ni Yeming. Ha. Hindi ko inaasahan. Nahagis ng isang munting bata. Hindi kaya. Bata, matagal ka nang hindi nakakain ng masarap kaya kapayat. Nakakahiya ka sa giant spirit race namin. Hindi ka pa pumunta at kumain ng putik pansamantala. HMPH. Isang grupo ng mga Hangul. Mahirap bang aminin na mas malakas ang iba? Ang general, sa ganitong lakas, gamit ang katawan ng tao. Natatakot akong malapit na niyang maabot ang kahulugan ng lakas. Susunod, hayaan ninyong si Meng He ang makipagpaligsahan sa general. Tingnan natin kung kaninong lakas ang mas malaki. Sa isip ni Yeming, ang kahulugan ng lakas, iyon ang sukdulan ng kontrol sa lakas. Pagkatapos magkaroon ng 50 milyong jin, umabot na ito sa punto ng pagbabago. Ngayon, ang buong lakas ni Master ay hindi na malayo sa 50 milyong jin. Tingnan mo ang tiwala mo sa sarili. Parang ikaw ang pinuno. Ikaw na siguro ang may pinakamalakas na puwersa sa lahat. Hindi ba? Sige, sundin kita. Isa laban isa tayo. Naghanda si Meng He. Agad siyang sumugod kay Yeming. Isang malakas na bang. Pinipigilan siya ni Yeming gamit ang isang kamay. Mukhang, malinaw na kung sino ang nanalo at natalo. Ako, talo na ako. General, paano mo kami balak sanayin? Kumain, uminom, magsaya. Dati, mga kapatid. Kailangan ninyong lumabas at makipagdigma. Hindi masarap ang pagkain. Hindi mainit ang damit. Ako, bilang inyong pinuno, syempre kailangang alagaan ko kayong mabuti. Kumain, uminom, magsaya. Haha, yan din ang masasabi mo. Ang giant spirit race namin ay malakas kumain. Natatakot akong kakainin ka namin hanggang maghirap ka. Tanong ni Duan Qing kay Yeming, Brother, anong ginagawa mo? Hindi ko maintindihan. Huwag na nating pag-usapan ang iba. Yung pagkain lang. Hindi kayang suportahan ng iisang tao. Maliit na bagay. Tulungan mo akong pumunta sandali. Imbitahin mo lahat ng mga chef mula sa mga restaurant sa Southern Capital. Gusto kong magluto sila dito mismo. Heto ang 1 bilyong martial god coins. Ibinibigay ko sa iyo. Huwag mong alalahanin ang presyo.
Tiyak na sapat para sa 3,000 malalaking hukbo na kumain at uminom. Sige, tungkol naman kay kuya. Kakausapin ko siya para sa iyo. Hihingi ako ng leave para sa iyo ng ilang panahon. Hindi mo na kailangang pumunta sa training. Sana pagkatapos ng ilang araw, makakita ako ng ibang giant spirit soldiers. Lumipas ang panahon. Ang mga chef ay naimbitahan na at nagluluto. Ha ha ha. Habang hindi pa tayo pinapaalis ng Hangul na general na ito, kailangang kumain tayo hanggang mabusog. Sa tingin mo, gaano katagal tayo mananatili rito sa pagkakataong ito? Pinakamatagal, 7 araw. Tiyak na ililipat na naman tayo. Hay, ang kainang ito, hindi maliit ang gastos. Talagang itinuturing tayong mga tanga na madaling lokohin. Ayos lang, kaya kong suportahan. General, gusto mo bang uminom ng alak? Karaniwan lang. Ang patumbahin kayong lahat ay walang problema. Binuksan ni Yeming ang bibig at uminom ng alak mula sa kamay ni Menghi. Ha ha ha, General, gusto mong makipag-inuman. At sinabi pang patutumbahin kaming lahat. Ngayon, mga kapatid, turuan natin ang munting general kung ano ang taas ng langit at lalim ng lupa. Inom. Makalipas ang ilang sandali, lahat sila ay nakahandusay na. Hindi na makainom pa. Yung munting bata na iyon, talagang magaling uminom. Paanong nagkasya sa katawan ng munting bata na iyon? Kahit pa ang giant spirit race, ang uminom laban sa akin ay medyo mahirap. Sa isip ni Yeming, sa huli, si Master ay may True Dragon Vein. Ang katawan ng True Dragon Vein. Gaano man kalakas ang giant spirit race, hindi sila makakainom laban sa isang dragon. General, ang pag-inom ng alak, humahanga ako sa iyo. Ngunit bilang isang lalaki, hindi sapat ang marunong lang uminom. Kailangan ding marunong kumain. Nangangahas ka bang makipagpaligsahan sa akin? Anong hindi ko kakaharapin? Duan Ching, sabihin mo sa chef, ihanda nila ang 9 na baka, 10 tupa, 100 manok, hatiin sa 2 pantay na bahagi ayon sa timbang. Magpapaligsahan kami, kung sino ang unang maubos. Siya ang panalo. Sige po. Makalipas ang ilang sandali, dahan-daang lumabas ang pagkain. Napatingin si Menghi sa bundok ng karne. Pinagpawisan. Sapat ba ang dami? Magsimula na. Nagsimula silang dalawa na kumain ng lahams. Bilisan mo. Kumain ka. Turuan mo ang ating munting general kung paano kumain ng isang tunay na lalaki. Tuloy-tuloy nilang itinapon ang mga buto. Lumipas ang panahon. Naging bundok na ang mga buto. Biglang dumighay si Menghi dahil sa sobrang busog. Talo ka na naman. Tahimik lamang silang nakatingin kay Yeming. Bakit kayo nakatayo lang dyan? Isang maliit na paligsahan lang naman. Hindi kailangang pansinin. Bilisan nyo. Kumain kayo. Ito. Kain. Kain. Huwag nyo nang masyadong isipin. Kumain lang tayo. Hirap na hirap tayong makakuha ng malaking pagkakataon. Hindi matalo sa bugbugan. Hindi matalo sa inuman. Ngayon, pati sa kainan, hindi rin matalo. Sunod-sunod na kahihiyan. Ngayon, pati itong karne, hindi na masarap kainin. Hay, bahala na nga, bilisan nyo, kumain. Sa sandaling ito, lahat sila ay nakahandusay na at natutulog. Nadaganan pa nila si Duan Ching. Nagising si Yeming. Lasing na naman ako. Bihira lang ito mangyari. Kagabi, talagang naparami ang inom ko. Sa sandaling ito, isang malakas na bang ang narinig. Lintek, gumising kayo. Gusto nyo pa bang maging sundalo? Bilisan nyo. Gumising kayo at magpraktis. General, ngayon ba, magpapraktis tayo ng mga sundalo? General, magpapraktis ba tayo ng mga sundalo? Magpraktis ng mga sundalo. Brother G, kusa silang humihiling na magpraktis ng mga sundalo. Mukhang nakumbinsi mo na sila. Tama, kailangang magpraktis ng mga sundalo. Kung hindi, paano tayo lalaban? Anong practice ng mga sundalo? Sinabi ko na, dadalhin ko kayong mga kapatid para kumain, uminom, at magsaya. Masyadong mahirap ang pagpapraktis ng mga sundalo. Ngayong araw, bibigyan ko kayo ng tig-1,000 baon. Lumabas kayong lahat, kumain, uminom, magsaya. Kung hindi nyo mauubos, huwag kayong babalik. Hindi ako nagkakamali ng dinig. Bawat isa. 1,000 martial god coins. Hindi mauubos. Hindi pwedeng bumalik. Tama iyon. Hindi mali. Hindi pa kayo aalis para magsaya. HMPH.
Magsaya kung magsaya. Anong practice ng sundalo? Hindi ba mas masaya maglaro ng babae? Tara, pumunta tayo sa lungsod. Uminom ng alak, magsaya. Brother G, ano ba talaga ang binabalak mo? Ano sa tingin mo ang mga giant spirit soldiers na ito? Sa totoo lang, hindi naman sila kasing pangit ng sinasabi ng lahat. Kung saan eksakto ang pangit, hindi ko masabi. Basta't pakiramdam ko, hindi naman sila ganap na walang pag-asa. Pagpapahalaga sa sarili. Ang mga taong ito, mukhang napakabangis. Ngunit sa totoo lang, lahat sila ay napakayabang. May malaking pagpapahalaga sa sarili. At mayroon ding malaking kahihiyan. Hintayin mo. Pagkatapos ng 3 araw, malalaman mo. Lumipas ang panahon. Pagsapit ng gabi. Hihi. Yung babaeng iyon, akin. TSK. Ang puwit. Ang dibdib. Parehong malaki. Ang ganda. Yun pa rin ang sa akin ang mas maganda. Malambing ang boses. Madaling kausap. Marunong pang maglaro. Nakabalik na kayo. Mukhang lahat kayo ay sumunod sa utos ko. Inubos lahat ng pera. Bilang gantimpala sa inyo. Ngayong araw, magpapatuloy tayong kumain ng karne at uminom ng alak. Inutusan ni Yeming ang chef na ilabas ang alak at karne sa harap nila. Haha, kain. Mga kapatid, magpalitan tayo ng karanasan sandali. Baka sakaling bukas, may babae na namang paglalaruan. Kinabukasan, kainan at inuman pa rin. Sa 4 araw, hindi na nila kaya pang kumain at uminom. Sa 4 na araw, nagpatuloy si Yeming sa pagbibigay ng baon. Inilagay sa kamay ni Menghi. Hawak niya ito. Nag-isip ng matagal. Si Menghi ay hindi nagsalita. Mahigpit ang pagkakatikom ng kanyang mga labi. Anong nangyari? Nakatayo ka lang dyan. Bilisin mo. Mag-relax ka na. Ano pa? Hindi ba sapat ang pera para gastusin? Maaari kitang bigyan pa ng kaunti. Sa sandaling ito, dinurog ni Menghi ang singsing sa kanyang palad. General, pakiusap. Magpraktis na tayo. Lahat sila ay sabay-sabay na sumigaw. General, pakiusap. Magpraktis na tayo. Bakit magpapraktis? Hindi ba mas nakaka-relax ang maglaro? Kami ay mga sundalong lumalaban. Isang araw na hindi kami magpapraktis. Makati ang aming pakiramdam. Ito ang aming tungkulin. Narinig ko. Kayong mga giant spirit race. Ayaw ninyong turuan. Kaya hindi ko kayo balak sanayin. Pagdating sa larangan ng digmaan, magsikap lang kayong umatras sa likuran. Ayos na. Hayaan ninyong ang iba ang mamatay. Basta't ligtas kayong lahat. Ayos na. Nang marinig ito, nagalit sila. Nagdilim ang kanilang mga mukha. Kung magtatago lang kayo sa likuran, may epekto pa ba kung magpapraktis kayo o hindi? Mga kapatid, huwag kayong mag-alala. Tinitiyak ko, ang ibang mga tao sa harapan ang mamamatay para sa inyo. Kayo, manatili lang kayo sa likuran. Magsaya, makakakuha pa rin kayo ng karangalang militar. Makakatanggap pa ng gantimpala. Sumigaw si Menghi, General. Alam mo ba kung bakit kami umalis sa Giant Spirit Army? Bakit? Sa larangan ng digmaan, hindi kami takot mamatay. Hindi kami takot na walang karangalang militar. Ngunit hindi namin matitiis na ang aming karangalang militar ay agawin ng iba. Hindi namin matiis na makitang ang aming general ay pinapatay ng kaaway. Lalo naming hindi matiis ang pamumuno ng mga hanggal na pinuno na iyon. Kaya hindi kami sumusunod sa pamamahala. Kami ay nagpapakasawa, ngunit sa kaibuturan ng aming mga buto. Kami pa rin ay mga sundalo. Sa pagharap sa kaaway, kami ay tiyak na susulong. Kung bibigyan ko kayo ng karangalang militar, bibigyan ko kayo ng matatalim na sandata, bibigyan ko kayo ng respeto, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Handa ba kayong maging tapat sa akin? Sa sandaling ito, lahat sila ay sabay-sabay na lumuhad. Nagbibigay galang sa general. Sige, ha, napakagaling. Talagang hindi ako nagkamali ng piniling mga sundalo. Lahat ng sundalo, makinig sa utos. Ngayong umaga, magsisimula ang pagsasanay. Masusunod, pagkatapos ng 3 araw ng pagpapakasawa, at kasabay ng paggastos ng 10 bilyong martial god coins. Sa wakas ay napasunod ni Yeming ang mga sundalo ng Giant Spirit Race. Malinaw sa kanya na nakapulot siya ng isang kayamanan. Ang mga sundalo ng Giant Spirit Race ay may malalakas na pangangatawan. At ang kanilang potensyal ay higit pa sa ordinaryong tao. Kailangan silang tratuhin ng maayos. Pagkatapos ng ilang araw na pag-obserba,
Pumili si Yeming ng 81 tao mula sa Giant Spirit Troop. Ang may pinakamababang talento sa kanila ay mayroon ng treasure body. At ang realm ng bawat isa ay nasa martial ancestor level na. Ang kanilang average na lakas ay mahigit 1,000,000 jin. Tungkol sa 81 taong ito, hindi lamang sila pinasali ni Yeming sa araw-araw na battle array training, kundi personal pa niyang itinuro ang Dragon Elephant Art at naglabas ng isang patak ng Dragon Elephant Blood. Hinati sa 81 bahagi. Bawat isa ay gumamit ng isang bahagi. Sa tulong ng Dragon Elephant Blood. Kasama pa ang katotohanang ang mga tao ng Giant Spirit Race ay likas na kayon sa Dragon Elephant Art. Ang cultivation ng grupong ito ay mabilis na tumaas. At ang kanilang lakas ay lumakas ng husto. Habang nagkukultivate ang kanyang mga tauhan. Si Yeming ay hindi rin nagpapahinga. Ilang araw lamang ng cultivation. Naka-breakthrough na siya sa 2nd grade martial master. Ngunit kumpara sa pressure na ibinibigay sa kanya ni Kuang Thai Thung, ang kaunting pag-angat na ito ay mahirap makapagpasaya sa kanya. Ayon sa impormasyong ipinasa ni Duan Shi. Pagkatapos ng 3 araw, handa na ang malaking hukbo. Si Kuang Thai Thung ang mamumuno sa malaking hukbo papunta sa Zuantian Great World. Sabi ni Beiming, sa larangan ng digmaan, hindi mabilang na mga eksperto ang nagpapatayan. Sa kasalukuyang lakas ni Master, huwag nang sabihing makaharap ng martial ancestor o martial saint. Kahit makaharap pa ng martial monarch, mahirap manalo. Sa ganoon kaikling panahon, ang pag-angat ng realm ay hindi gaanong makakapagpataas ng lakas. Iminumungkahi ni Beiming na ipagpatuloy ni Master ang pag-cultivate ng Dragon God Art. Basta't maabot ni Master ang ika-10 level ng Dragon God Art, magkakaroon siya ng 1,000,000,000 lakas. Malalampasan ang misteryosong lakas. Magkakaroon ng absolutong enerhiya. Sa panahong iyon, gamit lamang ang kanyang lakas. Madali nang matatalo ni Master ang isang martial monarch. Ang pag-angat ng Dragon God Art ay talagang napakalaki ng pakinabang. Dahil sa pag-cultivate nito, nag-transform ako sa katawang dragon. Sabi ni Beiming, si Master ngayon ay mayroon ng sapat na enerhiya. Bakit hindi samantalahin ang pagkakataon para ganap na linisin ang Great Evolution Divine Mansion? Gawin itong isang bahagi ng Divine Deduction Art. At sa gayon ay mabuksan ang Great Evolution Space. Ang pagbubukas ng Great Evolution Space, ano ang pakinabang nito? Hindi tulad ng storage space para sa mga gamit. Si Master ay maaaring magpasok ng ibang tao sa Great Evolution Space para mag-cultivate. At saka, maaari pang ayusin ang daloy ng oras ayon sa gusto. Ang epekto ay parang isang maliit na mundo. At saka, ang mga batas sa loob ng Great Evolution Space ay kapantay ng taas ng tunay na mundo. Ang mga side effects ng pagkukultivate sa mundong ito ay halos wala. Sa wakas, magkakaroon na ako ng sarili kong maliit na mundo. Kung gayon, paano ito ganap na lilinisin? Kailangan ng ilang martial god coins, 9th grade spirit stones, 9th grade talismans, at iba pa. Ang kabuuang halaga ay aabot sa 80 bilyong martial god coins. Sa aking kamay, may natitira na lamang akong 1.3 trilyong martial god coins. Sige, linisin mo na. Agad na inilagay ni Beiming ang lahat para sa paglilinis. Makalipas ang ilang sandali, nabuo na ang maliit na mundo ni Yeming. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng Great Evolution Space. Bumaba si Yeming sa ibaba. Ito, ang aking maliit na mundo. Tama ka, ang Great Evolution Space ay nasa simula pa lamang. Para makumpleto ito, kailangan pa ng mas maraming yaman. Sa kasalukuyan, hindi ito sapat gamitin. Little Qiang, Little Bao, lumabas kayo. Ang dalawa na mahimbing na natutulog ay hinayla ni Yeming palabas. Master, nasaan ito? Kahit saan, ay aura ni Master. Ito ba ang inyong maliit na mundo? Ang maliit na mundo, hindi ba't kailangan munang maging martial saint bago mabuksan? Gumamit ako ng ilang secret techniques para gawin ito ng maaga. Simula ngayon, kayo ni Little Bao ay dito na magkukultivate. Mamaya, may ipapasok pa akong ilang tao rito. Tandaan ninyo, huwag kayong magpapakita sa kanila. Sige, sa sumunod na mga araw. Ipinasok ni Yeming ang 81 giant spirit soldiers sa loob ng Great Evolution Space para mag-cultivate. Sinabi lamang niyang ito ay isang maliit na espasyo na ginawa niya gamit ang isang secret treasure. At saka,
Inayos niya ang daloy ng oras para mapanatag silang mag-cultivate dito. Samantala, si Yeming ay umiwas sa kanila. Pumunta sa ibang sulok ng maliit na mundo. At nag-focus sa pagkukultivate ng Dragon God Art. Lumipat ang eksena sa tirahan ng 7th Princess. Si Jiang Zhu. Kayang pasunurin ang mga giant spirit soldiers, tunay ngang isang bihirang talento. Kahit siya man si Yeming o hindi, kailangang isipin ng paraan para makuha siya rito. Prinsesa, ano po ang inyong balak? Sakto, matagal na akong hindi nagsasaya. Bukas ng gabi, maghanda ka ng isang salo-salo. Bumalik sa lugar kung saan nagpapraktis si Yeming, sa sandaling ito. Ang mga yabag ni Yeming ay nagdudulot ng bitak sa lupa sa ilalim. Anong nangyayari? Paliwanag ni Beiming, pagkatapos ng 7 taon ng cultivation sa Great Evolution Space. Ang Dragon God Art ni Master ay naka-breakthrough na sa ika-10 level. Ang lakas ay lumampas na rin sa 1 bilyong jin. Pansamantalang mahirap pang masanay. Kailangan lang masanay sa pagkontrol ng lakas ng kaunti. Ayos na. Pagkontrol ng lakas. Mas gaman ang mga hakbang ni Yeming, hindi ko naman sinasadyang kontrolin ang lakas. Pero nagkaroon na ng ganito kalaking pagbabago. Ito na ba ang malalim na kahulugan ng pagiging malakas sa lakas? Gamit lamang ang lakas. Kaya ko nang talunin kahit isang martial ancestor. Hoy, Brother Jiko. Anong ginagawa mo? Nakikipag-away sa mga tauhan mo. Wala, may nangyari lang na hindi inaasahan. Anong kailangan mo? Brother G, saan ka ba nagpupunta nitong mga araw? Hindi kita mahanap. Ngayong gabi, maghahanda ng salo-salo ang prinsesa. Iniimbitahan ng lahat ng mahuhusay na kabataan sa Southern Capital. Gusto kitang isama. Prinsesa, aling prinsesa ang may ganitong kakayahan? Siguradong ang 7th Princess na pinakamahilig maglaro. Pinakamalaki ang reputasyon. Ang katayuan ay pangalawa lamang sa Crown Prince. At pinakamamahal ng Emperor ng Vermilion Bird Empire. Kasama sa listahan ng mga dakilang kagandahan. Ang Peerless Beauty. Si Princess Piaozu. Si Jiang Zhu. Si Jiang Zhu. Mahilig maglaro. Iyan ay inaamin ko. Sinabi mong siya ay isang dakilang kagandahan. Magdududa ako kung bulag ka ba. Tiyak na walang kaugnayan sa kanya ang salitang dakila. Bakit siya nag-oorganisa ng salo-salo? Para maghanap ng mapapangasawa. Malamang hindi. Hindi ko pa narinig na naghahanap ng asawa si Princess Piaozu. Ngunit, Brother G, sa iyong itsura na parang puno ng jade sa hangin. Baka sakaling mapansin ka niya. Hay, wala akong interes. Ikaw na lang ang pumunta. Ang ugali ni Jiang Zhu. Ayokong masangkot sa kanya. Brother G, sumama ka na sa akin. Si Little Brother, nag-iisa at malungkot. Samahan mo na ako, please. Nainis si Yeming nang makitang pati si Duan Shi ay dumating. Hindi ba't kasama mo ang kuya mo? Kailangan mo pa ba akong sumama? Si Brother G ay isang talento. Sayang kung hindi siya pupunta. Tiyak na. Sa isip ni Duan Shi, si Xiao Tian at si Princess Piaozu ay matalik na magkaibigan. Gamitin ang pagkakataong ito para mas makilala niya si Ji Wagao. Baka sakaling magustuhan niya talaga siya. Sa isip ni Duan Qing, hoy. Hindi kaya, si Princess Piaozu ang may gusto kay Ji Wagao. Kung gayon, malulugi tayo ng malaki. Sagot ni Duan Shi, huwag kang mag-alala. Si Princess Piaozu ay isang babaeng may malaking ambisyon. Hindi niya papansinin ang mga usaping pag-ibig ng lalaki't babae. Hindi mo ako dinala rito para makilala ko si Duan Xiaotian. Ang kapatid mo, hindi ba? Ang kapatid ko, kahit paano. Isa siya sa mga kagandahang may pambansang kulay at makalangit na halimuyak. Tiyak na karapat dapat siya kay Big Brother. Kung hindi ka naniniwala, Big Brother, tingnan mo. Ito na ba ang pambansang kulay at makalangit na halimuyak? Ang mga talentadong ginoo ng Vermilion Bird Empire, lahat ay may bahagi. Talaga bang nasa loob si Jiang Zhu? Teka, si Wang Lingdai, Yu Lingdai. Ang tunay na pangalan ni Sulan ay Yu Lingqiao. Si Yu Lingdai ay ang kanyang pinsan sa angkan. Noong bata pa si Sulan. Si Yu Lingdai na may heaven charm body ay nainggit sa kanyang flawless sacred body kaya nagtangka siyang agawin ito. Nagtangka pa siyang saktan si Sulan ng maraming beses. Na nagtulak sa kanya na umalis papunta sa Crimson Sun Sect. Hindi ko inaasahan na makikita ko si Yu Lingdai rito. Sa sandaling ito, isang boses ang narinig. Kuya, si Duan Xiaotian. Si Duan Xiaotian nga.
Talagang maganda gaya ng sabi-sabi. Hindi ko inaasahan. Pati siya ay dumating. Xiao Tian, bakit ka tumakbo rito? Hehe, nandito ako para tumingin kung may gwapong ginoo. Para mapakasalan ko na siya agad. Hindi ba't lagi niyo akong minamadaling mag-asawa? Xiao Tian, bilisan mo. Lumapit ka rito. Magbigay galang ka kay General Ji Wagaw. General, hindi ba't binili iyon? Narinig ko na ang tungkol sa contract soldier system. Maliit na bagay lang. Huwag mong pansinin. Sa isip ni Yeming, gaya nga ng sinabi ni Duan Qing. Ang kanyang kapatid na babae ay talagang napakaganda. Mahirap paniwalaan. Sa itsura ni Duan Qing, mayroon siyang ganito kagandang kapatid. HMPH, pinupuri niyo ako ng sobra. At saka, hindi naman ganoon kapangit si kuya. Haha, mukhang hindi interesado sa akin si Xiao Tian na ito. Sakto, ayoko rin namang masangkot pa sa ibang babae maliban kay Sulan. Nagkatinginan sina Duan Shi at Duan Qing, Brother G. Xiao Tian, mag-usap muna kayo ha. Pupuntahan lang namin ang ilang mga dating kaibigan para makipag-usap. Ha, talagang marunong magplano. HMPH, kaya pala iyon ang intensyon ni kuya. Lagi nilang sinasabi na hindi magagaling ang mga lalaking nasa paligid ko. Hindi kaya, magaling ang isang ito. Tiyak, bagamat mukhang napakagwapo, pero mukhang wala namang laman ang utak. Gawan ko nga siya ng kaunting gulo. Para makita niyang mahirap at umatras. Gigi Agej, Kuya G. Ang gwapo mo talaga. Malapit na akong mahulog sa iyo. Sa unahan, may masarap na matamis na pagkain. Maaari mo bang samahan si little sister kumain? Itinulak ni Yeming ang kanyang kamay. Sige. Tinulak niya ako. Nagpapanggap na disenteng ginoo. Sa loob-loob niya, siguradong nahuhumaling na siya sa akin hanggang sa mawala na sa sarili. Agad kitang bibigyan ng mapait na lasa. Hinawakan agad ni Duan Xiao Tian ang kamay ni Yeming, Gigi Agej. Sumama ka sa akin dito. Masarap ang mga panghimagas doon. HMPH, yung maputing mukha na iyon. Saan galing? Bakit ganoon na lang siya kalapit kay Xiao Tian? Karapat dapat ba siya kay Xiao Tian? Sa isip ni Yeming, gaya ng inaasahan. Naramdaman ko ang hindi mabilang na puot. Itong si Duan Xiao Tian, gusto akong pahirapan. Teka, Xiao Tian, matagal na tayong hindi nagkikita. Humanap tayo ng tahimik na lugar para mag-usap sandali. Noong isang araw, nanalo ako ng unang pwesto sa kompetisyon ng Yuklan. Nakakuha ako ng ilang sanga ng divine fruit bilang gantimpala. Sabay nating tikman. Sayang naman, Yu Gangzi, Young Master Yu. Kailangan kong samahan si Gigi Agej kumain ng panghimagas. Kapag may oras ako, kakainin ko na lang ang prutas mo mamaya. Si Yu Qing ay na-reject na parang tinamaan ng kidlat. Bumalik siya at tinapak ang balikat ni Yeming. Mukhang pamilyar ka. Saang maliit na pamilya ka galing? Dapat mong malaman. Ako, bilang isang silver aristocratic scion. Hindi ba't hindi ako maaaring lumapit kay Xiao Tian? Hindi mo man lang ako binibigyan ng kaunting mukha. Patitikiman kita ng aking galing. Naglalaro ng yin system. Nagpakawala ng aura si Yeming palabas. Tinulak siya palayo. Tumilapon ang lalaking iyon sa pader. Nagkabitak ito. Ang lakas. You. Family Scion. Sa susunod, huwag kang basta-basta gagalaw ng gamit ng iba. Kung hindi, kapag dumating ang kapahamakan, huwag kang maninisi. Ang mga tao sa paligid ay natakot. Hindi nang ahas magsalita. Ang galing. Mukhang, hindi siya simple. Makalipas ang ilang sandali, pumipili ng panghimagas si Yeming, ninanamnam. Hindi nga may kakaila, panghimagas sa mansyon ng prinsesa. Pagkalagay pa lang sa bibig. Natutunaw na, napakasarap. Gigi Agej, nagkasala ka kay Young Master Yu. Hindi ka ba natatakot na hanapin kanila para mag-higanti? Hindi ba't iyon ang resultang gusto mo? Ha, wala ah. Ang mga taga-Vermilion Bird ay hindi nanloloko ng kapwa taga-Vermilion Bird. Wala akong masamang intensyon. Sa sandaling ito, isang tawag ang narinig. Kaibigan, maaari ba tayong mag-usap sandali? Kilala ba kita? Hindi, ngunit kilala ko si Yu Qing. Yung taong binugbog mo ng malubha kanina. Kaibigan ko siya. Nang ahas kang saktan ng tao sa isang salo-salo sa mansyon ng prinsesa. Naisip mo ba ang kahihinatnan? Haha, bulag ka ba? Malinaw na siya ang unang umatake sa akin. Pagkatapos,
Siya mismo ang gamulong sa lupa. Hindi man lang ako ang gumalaw. Tapos sasabihin mong parang totoo. Ah, ganoon pala. Magaling ka rin palang magsalita. Ngayon, sinaktan mo ng malubha ang tao. Ang bagay na ito ay hindi maaaring palampasin. Sige, nangangahas ka bang makipaglaban ng ilang palitan sa akin sa martial arts hall? Kung mananalo ka, itong piraso ng Dragon Soul Jade ay mapupunta sa iyo. Kung matatalo ka, humingi ka ng tawad kay Yuqing sa harap ng lahat. Dragon Soul Jade, nangangahas kang ipustay yan. Ang halaga niyan ay hindi bababa sa 10 bilyong martial god coins. Para sa dignidad ng kaibigan. Isang piraso lang ng Dragon Soul Jade. Ano naman iyon? Sa isip ng lalaki, gaya ng inaasahan ko. Napansin na ako ni Duan Xiaotian. Basta't matalo ko ang martial master na ito sa susunod, tiyak na makukuha ko ang loob niya. Sige, lalabanan kita ng isang laban. Sa isip ni Yeming, kung hindi lang dahil nag-react ang True Dragon bloodline ko sa Dragon Soul Jade. Tamad na akong labanan siya. Makalipas ang ilang sandali, nakatayo na silang dalawa sa martial arts hall. Xiaotian, ito ba'y kagagawan mo? HMPH. Ako nga ang may gawa. Malinaw na hindi ko siya gusto. Pero pinipilit pa rin ako ng mga kuya ko. Buti nga sa kanya. Hi, Xiaotian. Si Ji Wagao ay isang dragon at phoenix sa gitna ng mga tao. Sa ginawa mong ito, baka magsisi ka sa hinaharap. Magsisi. HMPH. Ang mga ginoong humahabol sa akin. Napakarami. Imposible. Ah, ang maze na ito. Mukhang maganda. Gusto kong hiramin para paglaruan. Hindi mo sinusukat ang iyong sarili. Hindi mo ba alam? Ang maze na ito ay tinatawag na Dragon Maze. Ito ay isang divine weapon na ginawa noong panahon ng Five Elements Divine Dynasty. Ito ang sandata na ginamit ni Dragon Tyrant, ang pinakamalakas na martial general ng Divine Dynasty noon. Ang Dragon Mace ay tumitimbang ng 4.8 milyong tonelada. Isang simpleng paghagis lang ay makakalikha na ng lindol. Gamit ang mace na ito, si Dragon Tyrant, gamit ang realm ng Grand Martial Master, ay nagawang talunin ng isang martial monarch. Nagulat ang buong mundo, pagkatapos bumagsak ang Divine Dynasty. Ang mace na ito ay napunta sa Vermilion Bird Empire. Iginawad ng Emperor kay Princess Piaozu. Dahil masyadong mabigat ang mace na ito, walang sino man ang makakagamit nito. Kaya sa loob ng maraming taon, nakalagay lamang ito sa mansyon ng prinsesa bilang palamuti. 4.8 milyong tonelada. Sa aking lakas ngayon, sakto lang. Napakadaling gamitin. Hindi nga. Gusto pa niyang kunin ang Dragon Mace. Paanong mangyayari iyon? Kahit martial monarch, hindi ito magawa, hindi marunong sumukat ng sarili. Paanong nakasali sa salo-salo ang ganitong mayabang na tao? Ginamit ni Yeming ang kanyang lakas. Kinuha ang mace. Sabi ni Beiming, napakaswerte ni Master. Ang mace na ito ay isang divine grade weapon. Sa loob nito, mayroong tool spirit na natutulog. Naglabas na ito ng talisman. Nagpapahiwatig na kinilala na niya ang may-ari. Umaasa siyang lilinisin siya ni Master. Sige, kung gayon, pagbibigyan kita. Mga pagsabog ang umalingaw-ngaw. Ang nakakapangilabot na puwersa ay kumalat sa paligid. Lahat ng tao sa ibaba ay nakatitig kay Yeming. Diyos ko, hindi ba ako namamalikmata? Talagang nakuha niya ang Dragon Mace. At saka, ang talisman ay nilamon na nito. Hindi kaya, pumayag ang Dragon Mace na kilalanin siya bilang may-ari. Ako ang tool spirit ng Dragon Mace. Si Zon, nagbibigay galang sa Master. Zon, bakit ka nakapikit? Hindi ka pagising. Hindi sapat ang cultivation ni Master. Hintayin mong maging martial monarch si Master bago magising ng tuluyan si Zon. Sa kasalukuyan, gagamit lamang ako ng isang hibla ng Remnant Soul para kumonekta kay Master. Sige. Matulog ka na ulit. Ano na? Susuko ka na at ibibigay ang Dragon Soul Jade. O lalaban pa tayo. 4.8 milyong tonelada. Kahit hawakan lang ng mace. Hindi ko kaya. Paano ako lalaban? Ngunit kung susuko ako, ang aking karangalan, sira na talaga. Sa sandaling ito, biglang may pumalakpak. Sabay-sabay yumuko ang lahat ng may paggalang. Hindi ko inaasahan. Kinilala ng Dragon Mace ang may-ari ngayong araw. Tunay ngang isang hindi inaasahang kasiyahan. Nagbibigay galang sa kanyang kamahalan. Ang prinsesa, lumitaw si Jiangzu.
Nagbigay-pugay ang mga tao, nagbibigay-pugay kay prinsesa. Hindi na kailangan ng formalidad. Tinitigan ni Jiang Zhu si Yeming na hawak ang scepter. Hindi ko inaasahan na makikita kita rito. Ang pangalan mo ay Ji Wagao. Tama ba? Yamang kinilala ka na ng scepter bilang amo nito. Sa iyo na ito mapupunta simula ngayon. Gamitin mo ito ng maayos. Prinsesa, ang pagkakaloob ninyo ng scepter, lubos na nagpapasalamat ang inyong hamak na lingkod. Kung gayon, hindi ko maaaring tanggapin ang gantimpala ng walang nagawa, hindi po ako nangangahas tumanggap. Ayos lang. Kung wala kang nagawa ngayon, maaari kang gumawa ng kabutihan sa hinaharap. Ji Wagao, sa tingin ng prinsesang ito ay hindi ka masama. Nais mo bang pumunta sa palasyo ng prinsesa at maging aking pinagkakatiwalaan? Diyos ko! Tama ba ang narinig ko? Gusto siyang gawing pinagkakatiwalaan ni Princess Piaozu. Pumili ng isang lalaki bilang pinagkakatiwalaan. Hindi pa ito nangyari dati. Imposible. Hinding-hindi maaari. Kuya, hindi kaya, talagang nagustuhan siya ni Princess Piaozu. Gusto siyang gawing pinagkakatiwalaan muna. Pagkatapos ay magiging Fuma. Imposible. Gaano man kahusay ang kanyang talento. Hindi siya dapat mapansin ni Princess Piaozu. Siya, hindi lamang niya nabuhat ang Dragon Scepter. Pati ang prinsesa ay napansin siya. Kung gayon, hindi kaya, talagang nagkamali ako ng tingin sa kanya. Nagpapasalamat po sa pagmamahal ng prinsesa. Ngunit ang hamak na lingkod ay isang personal na bantay ng Crown Prince. Paano ako magpapalit ng amo? Naway patawarin ako ng prinsesa. Sa isip ni Yeming, maging pinagkakatiwalaan mo. Paano pa ako pupunta sa Zuantian Great World para hanapin si Sulan? Biglang napasigaw si Yeming. Nagpapanggap ka pa. Ikaw na walang hiyang Yehudi. Huwag mong isipin na dahil nagpalit ka ng anyo ay hindi ka na makikilala ng prinsesang ito. Ano po ang ibig sabihin ng prinsesa? Hindi po maintindihan ng inyong lingkod. Ang buong puso ng inyong lingkod ay para sa Crown Prince. Tapat na tapat. Patawad po. Hindi ko masusunod. Sa isip ni Yeming, hindi kaya, nagkamali talaga siya ng pagkakakilala. Ano ba talaga ang binabalak ng babaeng ito? Binitiwan ni Jiang Zhu si Yeming, HMPH. Ituring na lang nating nagkamali ng pagkakilala ang prinsesang ito. Yamang ikaw ay tauhan ng palasyo ng Crown Prince. Tiyak na susunod ka rin kay Kuya Crown Prince papunta sa Zuantian Great World. Ano po ang ipag-uutos ng prinsesa? Gusto kong tulungan mo akong hanapin ang 3 bagay doon, Ice Muscle Grass, Jade Bone Flower, at Fountain of Youth. Kung gagamitin ng isang babae ang 3 ito, mapapanatili niya ang kanyang kabataan at kagandahan. Hindi tatanda, basta't magawa mo ito. Ang Dragon Scepter ay ganap ng mapapasa iyo. Makakaasa po ang prinsesa. Gagawin ng inyong lingkod ang lahat ng makakaya. Kung hindi ko mahanap ang 3 sangkap na iyon, babalik ako para isauli ang Dragon Scepter. Hindi na kailangang isauli pa. Pagdating ng panahon, bilhin mo na lang ito sa halagang 1 trilyong martial god coins. Sa isip ni Yeming, 1 trilyon. Ganoon pa rin kadilim ang puso ng batang ito. Bakit hindi ka na lang magnakaw? Kung narito na ang prinsesa, hindi na tayo maaaring magpatayan pa. Ang labanang ito, kanselado na. Bakit kailangang kanselahin? Gustong manood ng laban ng prinsesang ito. Sakto. Hayaan mong subukan mo ang lakas ng Dragon Scepter. Nagulat si Yeming. Namutla. Ito. Haha. Sige. Kung gayon, susubukan ko ang Dragon Scepter na ito para sa prinsesa. Huwag. Huwag kang lalapit dito. Isang hampas lang ni Yeming. Tumilapon na ang kalaban palabas ng Loiday. Bumaon sa sahig. Magandang scepter. Tunay ngang isang magandang scepter. Malapit nang magsimula ang piging. Inaanyayahan ang lahat na umalis sa martial arts field at magtungo sa pangunahing bulwagan. Kuya G, napakalakas mo talaga. Hindi lamang nakuha mo ang Dragon Scepter. Pati ang prinsesa ay pinahahalagahan ka. Hindi naman, aksidente lang iyon. Kuya G, bakit ang galing mo? Ang kalaban ay isang Grand Martial Master. Isang hampas mo lang ng scepter. Tumilapon na siya. Hindi ako ang magaling. Siya ang masyadong mahina. Ang tinatawag na realm ay isa lamang paraan ng pagtawag sa mga malalakas. Basta't hindi sapat ang lakas. Ang pagtalo sa kalaban na mas mataas ang realm ay hindi na bago. Kuya G, kanina,
Si Xiao Xian ay naging padalos-dalos, hindi ka naman siguro nagalit. Hindi naman. Isang munting dalaga na medyo makulit. Normal lang iyon. Hindi ko pinapansin. Hihi. Kuya G, si Xiao Xian ay interesado sa iyo. Sa isip ni Yeming, napakaganda. Likas na sacred body. Hindi kaya, may iba kang motibo. Lintik. Kuya huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Nagtawa si Duan Qing, haha. Ngayon ko lang nakitang nahiya si Xiao Xian ng ganito. Dahil sa sobrang hiya, tumakbo siya palayo. Kuya G, mukhang basta't magsalita ka lang. Maaari na akong maging tiyuhin mo sa kasal. Imposible. Mayroon na akong kapareha. Wagaw. Dapat tayong mag-ingat ng kaunti. Bilisan nating bumalik sa piging. Commander, sa tingin mo ba ay may magtatangkang gumawa ng masama sa akin? Ang pagiging malapit mo kay Xiao Xian, talagang magdudulot ng gulo sa iyo. Ngunit ito ay maliit na bagay lamang. Ang pinakamalaking problema ay nasa balita tungkol sa Dragon Scepter na kumalat na. Ang tungkol sa Dragon Scepter ay maliit na bagay lamang. Ngunit ang pagkalooban ka ng gantimpala ni Princess Piaozu ay isang malaking bagay. Dapat mong malaman, hindi lamang mga anak ng mga marangal na pamilya. Kahit mga anak pa ng mga prinsipe at marquis ay gustong mapalapit sa prinsesa. Ngunit ang prinsesa ay hindi kailanman nagbigay pansin sa kanila. Ngayon, ikaw lamang ang pinuri ng prinsesa. Dahil sa inggit, tiyak naguguluhin ka nila. Ako, bilang tao, ang hindi ko pinakakinatatakutan ay gulo. Hayagan man o patago, lahat ay tatanggapin ko. Sa sandaling iyon, may lumapit na tao. Bata, ipagbili mo sa akin ang Dragon Scepter na iyan. Huli na ang paalala. Maaari, ngunit kailangan mong hanapin si Jiang Zhu. Sa kasalukuyan, hiniram ko lang ito sa kanya. Tigilan mo na ang paggamit sa prinsesa bilang dahilan. Tinatanong kita, ibebenta mo ba o hindi? Sabihin ko sa iyo ang totoo. Ako ang tagapagmana ng Golden Aristocratic Family. Ang Zhu Family. Huwag mo akong piliting kumilos. Binalewala siya ni Yeming, bahala ka. Kinuyam niya ang kamao sa galit. Napakagaling. Bata, ikaw ang naghanap nito. Commander, kung papatay ako ng tao, kakayanin ba itong panag-utan ng Crown Prince? Ano ba ang katayuan ng Crown Prince? Basta't may kakayahan ka, maliban kay Princess Piaozu, kahit patayin mo pa lahat ng tao sa piging. Kayang panag-utan lahat iyan ng Crown Prince. Kung gayon, ayos. Agad kumilos si Yeming para ayusin ang sitwasyon. Kuya G, hindi kaya, talagang papatay siya ng tao. Basta't may kakayahan siyang patayin ang kalaban. Ano naman, tayo ay mga malalapit na bantay ng Crown Prince. Samantala, si Yeming ay gumagalaw sa paligid. Hinahanap ang mga nagbabalak na saktan siya. Sa isang sulok, may ilang taong nag-uusap. Sino ba talaga ang batang iyon? Nang ahas na galitin ang ating Zhu family. Sinong nakakaalam? Pero ayos lang. Pagkatapos ng piging, kikilos tayo. Gagawin natin siyang bangkay. Pagkatapos makuha ang Dragon Scepter, iaalay ito ni Young Master Zhu sa prinsesa. Sasabihing nabili niya ito mula sa batang iyon. Pagdating ng panahon, tiyak na may inis ang prinsesa sa batang iyon. Hindi na iimbestigahan ang dahilan ng kanyang pagkamatay. At sa pagiging mapagbigay ng prinsesa, hindi niya papansinin ang isang divine artifact. Tiyak na gagantimpalaan niya si Young Master Zhu at pahahalagahan siya. Sa ganoong paraan, hindi lamang nakuha ni Young Master Zhu ang divine artifact. Nakuha pa niya ang pabor ng prinsesa. Hindi ba't isang bato, dalawang ibon? Kung naiisip ito ni Young Master Zhu, naiisip din ito ng ibang mga Young Masters at Sons of Nobles. Kailangan nating patayin ang batang iyon bago pa kumilos ang ibang mga assassin. Hindi maaaring magpabeya. Haha, gaya ng inaasahan. May masamang balak nga sa akin. Gamit ang mataas na antas na invisibility talisman. Kasama pa ang stealth technique na natutunan ko mula kay Master. Kahit isang martial monarch ay hindi ako mararamdaman. Napansin ni Yeming, may isang martial monarch sa kanila. Sabi ni Beiming, Master, ayaw mong gumawa ng ingay. Gusto mong patayin sila ng patago. Hindi iyon madali. Bagamat sa aking assassination at poisoning techniques, sapat na para harapin sila, ngunit para masigurong lihim ito, kailangan ng mas malaking pagsisikap. Merit Steel, gumastos ng 1,000,000 martial god coins. Ipalit sa Dark Yin Curse Killing Talisman.
Ang talisman na ito ay kayang pumatay ng martial monarch. Makasugat ng martial ancestor. Kasama ng aking poison techniques. Sapat na para harapin sila. Inihagis ni Yeming ang talisman na may lason papunta sa 4 na tao. Hoy, Kuya bakit ang putla mo? Mas mapatla ka pa sa dahon ng puno ah. Bakit? Bakit ganito? Bigla akong hindi makagalaw. Ang balat at litid ko, nahuhulog mula sa aking mga buto. Ang braso ko. Pati rin. Diyos ko. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi kaya, nalasan tayo. Ngunit ang antidote pill, malinaw na walang epekto. Huwag. Ayokong mamatay. Ayokong mamatay. Sabi ng leader sa natitirang kasama, Kuya. Mukhang may namatay malapit dito. Anong kinalaman niyan sa atin? Ituon mo ang iyong isipan. Basta't lumabas ang batang iyon sa piging. Papatayin natin siya agad. Kukunin natin ang Dragon Scepter at ibibigay sa Young Master. Kasasabi pa lang niya noon. Isang espada na ang tumusok sa kanyang dibdib. Ang mga bangkay ng grupo ay nakahandusay sa daan. Nang makita ito ng mga tao, nagsigawan sila. May namatay. Bilisan nyo. Iulat sa mga opisyal. Ilang tao lang naman ang namatay. Hindi dapat pagtuunan ng pansin. Kung ang batang ito ay kayang gamitin ang Dragon Scepter, tiyak na may kakayahan siya. Kailangan nating siguraduhing isang tama lang. Patay agad. Iwasan ng anumang hindi inaasahang mangyari. HMPH. Isang martial master lang naman. Anong hindi inaasahang mangyayari? Pagkainom pa lang niya ng alak, agad siyang napasukan ng dugo. Ang alak, bakit may lason? Imposible. Ilang kopata na ang nainom natin. Wala namang nangyari. Bakit biglang nagkalason? Sa sandaling iyon, isang matinding sakit ang naramdaman niya. Tinamaan siya ng isang saksak mula sa likuran ni Yeming. Ikaw, susunod. Pagkatapos, nang maayos na ni Yeming ang lahat, bumalik siya sa piging. Kuya G, bakit ang tagal mong bumalik? Malapit nang matapos ang piging. Wala naman. Inayos ko lang ang ilang maliliit na bagay. Wala ka namang ginawang gulo. Hindi ba? Commander, huwag kang mag-alala. Walang naiwang anumang bakas. Mag-ingat ka lang. Sa makalawa, susunod ka na sa Crown Prince papunta sa Zuantian Great World. Hinding-hindi ka dapat gumawa ng malaking gulo. Kunin mo itong invitation card. Siguro naiintindihan mo na. Ang pagpili ng sundalo sa makalawa ay formalidad lamang. Ang partikular na unit ng hukbo ay naitakda na. Naimbestigahan ko na. Ikaw ay tina-target ng mga tauhan ni Great General Fan Jiguang. Bukas, tandaan mong bumati kay Elder Wang. Maraming salamat, Commander. Lumipas ang oras. Hating gabi na. Bumalik si Yeming sa kanyang silid. Ngayon, bagamat ako ay isang commander, ang aking kapangyarihan ay katumbas lamang ng isang munting general. Pinamamahalaan pa rin ng isang great general. Sa pagkakataong ito, ang pagsalakay sa Zuantian Great World ay mas malaki ang saklaw kaysa sa labanan sa Snow Region. Ang kabuoang bilang ng mga sundalo ay lumampas na sa 10-10 milyon. Ang mga tauhan ng bawat Great General ay may malaking bilang ng mga munting general na tulad ko. Bukas, ang mga pupunta para bumisita kay General Fan Jiguang ay tiyak na napakarami. Kailangan kong maunang makipag-ugnayan para maiwasan ang pang-aapi sa larangan ng digmaan. Biglang nagulat si Yeming, hihi. Munting G, narito ako para makipaglaro sa iyo. Hating gabi na, hindi ka natutulog. Pumupunta ka sa kama ng lalaki. Sinasabi mo pang hindi ka babaeng bayaran. Ikaw na pumupunta sa brothel. Hindi kita sinasabihan. Tapos nangangahas ka pang sabihin ako ng ganyan. Hinawakan ni Shui Huanga ang baywang ni Yeming at itinumba siya. Natakot si Yeming. Hindi nakakilos. Anong ginagawa mo, Array? Hindi ba't sinabi mong ako'y babaeng bayaran? Sabihin ko sa iyo, ang mga babaeng bayaran, ganito maglaro. Ngayong gabi, bubuksan ng matandang inang ito ang iyong isipan. Para malaman mo, ikaw na parokyana, kung ano ang isang babaeng bayaran. Parokyana, sumigaw si Yeming, bumangon, at itinumba siya. Sige, kung gayon. Ipapakita ko rin sa iyo kung paano maglaro ang isang parokyana. Sa iyo lang, ngumisi rin si Yeming. Hoy, huwag mong hawakan yan sa akin. Nagkamali ka ng hawak. Malinaw na ikaw ang unang humawak sa matandang ina. Hindi kaya't kakainin mo lang ako ng libre. Ako, hindi ko sinasadya.
Pagkatapos ng ilang sandali, ikaw na ito. Bakit biglang lumakas ang puwersa mo? Ang lakas mo rin ay hindi maliit. Ngayon, ang lakas ko ay lumampas na sa 100,000,000 jin. Hindi ko inaasahan na hindi pa rin kita mapigilan. Ha, pero sa totoo lang, ang sarap makipaglaban. Matagal na akong hindi nakikipaglaban sa iba gamit ang pisikal na lakas ng ganito. Munting G, hindi ka rin pala masama. Ano? Hindi ko rin inaasahan na mayroong taong hindi matalo-talo sa akin pagdating sa lakas. At babae pa. Hindi. Ang sabihing tao ka, parang hindi rin tama. Hoy, gusto mo pa bang makipag-away ulit? Wala na akong magagawa. Sino ba kasing nagsabing maging misteryoso ka? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin sinasabi sa akin ang tunay mong pagkatao. Kahit ano pa ang pagkatao ko. Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo? Lumayo ka sa Vermilion Bird Empire. Bakit ayaw mo pa ring umalis? Array. Sa totoo lang, malapit na akong umalis. Kailangan kong sumama sa Crown Prince papunta sa Zuantian Great World. Zuantian Great World. Hanggal. Dahil lang sa posisyon mong Giant Spirit Soldier na iyan. Akala mo na general ka na. Kung pupunta ka, magiging katulad ka lang din ng iba. Magiging pananggalang ng bala ka lang. Siyempre alam ko ang bagay na ito. Kailangan mo pa bang sabihin? Ngunit may dahilan akong kailangang pumunta. At saka, kahit napakadelikado, kailangan kong samantalahin ang pagkakataon. Sige na nga, mukhang hindi kita mapipigilan. Shui Huanga, sabihin mo nga sa akin. Ano ba talaga ang halaga ng Zuantian Great World para sa Vermilion Bird Empire hanggang sa puntong ito? Ang bagay na ito, kailangang magsimula sa Vermilion Bird Emperor. Siguro hindi mo pa naririnig, sa kamay ng Vermilion Bird Emperor. May isang bagay na tinatawag na Heaven Peaking Instrument. Maaari nitong hulaan ng bahagya ang ilang malalaking pangyayari. Sa pamamagitan nito, nalaman ng Vermilion Bird Emperor na sa loob ng Zuantian Great World, may isang mahalagang bagay na lalabas sa mundo. Kaya gusto niyang magpadala ng mga sundalo doon. Ngunit ang kanyang clone ng teknik sa ngayon ay hindi sapat. At saka, ang pangunahing puwersa ng Vermilion Bird Empire ay kasalukuyang sumasalakay sa Tai A Great World. Dahil sa kawalan ng magawa, kaya niya pinakilos si Jiang Taishan. At hindi pa nag-atubiling gamitin ang bagong Baobingji. Alam mo rin ito, ano ba talaga ang iyong pagkatao? Ang pagkatao ko, hindi ko maaaring sabihin sa iyo. Kung hindi, papatahimikin kita. Kanina, habang naglalaban tayo, siguro nakita mo na rin. Kung totohanan akong kumilos, tiyak na hindi mo ako matatalo. HMPH. Hindi pa ako tutuhanang kumilos noon. Pinitik ni Shui Huanga ang noo ni Yeming, anong ginagawa mo? Ang pinakakinaiinisan ng matandang ina ay ang mga taong mahilig bamulong. Kunin mo ito. Ano ito? Bakit ang dami mong tanong? Basta kunin mo na lang. Pagdating mo sa Zuantian Great World, magkakaroon ito ng silbi sa iyo. Sa huli, hindi naman ako pupunta doon. Sayang lang kung itatago ko. Mag-ingat ka ha, huwag kang mamamatay. Sabi ni Beiming, Master. Ito ay isang piraso ng treasure token. Sa pagkakaroon nito, magkakaroon ka ng isang pagkakataong makapasok sa Treasure Realm. Napakahalaga nito. Treasure Realm. Ang Treasure Realm ay lumitaw mula pa noong panahon ng Martial God. Ito ay isang piraso na nahulog sa Tianyuan Continent. Ang mga kayamanan sa loob ay napakarami. Ang Five Elements sect noon ay naitatag dahil sa Treasure Realm. Isang kamay lamang ang nagtayo ng Five Elements Divine Dynasty. Ang mga kayamanan sa loob ng Treasure Realm, kaya palang suportahan ang isang buong Divine Dynasty. Ang Five Elements Divine Dynasty noon ay isang matatag na pag-iral. Kayang suportahan ng isang buong Tianyuan Continent. Kahit ang Five Elements Empire ay hindi may kukumpara. Ngunit sa pagkakatatag ng Five Elements Divine Dynasty, ang pasukan sa Treasure Realm ay hindi na muling lumitaw. May mga naghula na ang pasukan ay lumipat na sa Zuantian Great World. Ito rin ang dahilan kung bakit sinalakay ng Vermilion Bird Emperor ang Zuantian Great World. Dahil lang sa isang pasukan na posibleng lumitaw. Hindi siguro. Ang Vermilion Bird Emperor, natatakot akong may iba siyang motibo. Ang pasukan sa Treasure Realm ay convenient lang. Beiming, kilala mo ba ito? Medyo pamilyar, pero hindi ko maalala sa ngayon. Bukas. Kailangan ko pang manuyo.
Matulog na tayo ng maaga. Maaga kinaumagahan. Sa labas ng tirahan ni Fan Jiguang, napakaraming tao ang nakapila sa labas ng tarangkahan. Ang aga ko nang gumising. Pero kailangan ko pa ring pumila. Nakatayo ako rito. Hindi ko man lang makita ang tarangkahan ng tirahan. Sa ganito, baka bukas pa ako makakarating. At saka, tingnan mo ang sitwasyong ito. Natatakot akong lahat ng munting general ay darating. Lahat sila ay darating para magbigay ng regalo. Ano pa ang pagkakaiba noon? Sabi ni Beiming, Master. Ang sitwasyon sa larangan ng digmaan ay pabago-bago. Kung makakaligtas ka o hindi sa huli ay nakadepende pa rin sa iyong sariling lakas. Ayon sa sinabi ni Huanga, sa pagkakataong ito, ang pangunahing layunin ng Vermilion Bird Emperor ay mag-explore. Ang mga commander ay magiging panangga. Ang buhay kong ito, nag-ensayo ng martial arts. Tumaas ang cultivation, ay para sa pagiging malaya at walang alalahanin. Ngayon, ayoko nang maging payapa, gusto ko pang makipagkumpetensya. Hindi ba't salungat ito sa aking orihinal na pangako? Pinunit ni Yeming ang hawak na sulat ng rekomendasyon. Mas mabuti pang bumalik na lang ako. Kinabukasan, tinipon ni Jiang Taishan ang lahat ng mga general at sundalo. Nagsimula ang pagtawag sa mga pangalan. Sa ekspedisyong ito, ang Vermilion Bird Empire ay nagpadala ng 3 malalaking hukbo, ang Vermilion Bird Army, ang Jingtao Army, at ang Golden Army, pinamumunuan ni Kunpeng, Yang Lin, at Tang Shen. 3 marshals. Bawat marshal ay mamumuno sa 8 great generals sa ilalim niya. Sa ilalim ng bawat great general ay may hindi mabilang na mga commanders at generals. Sa pagkakataong ito, sa pagsalakay sa Zuantian Great World, may kabuuang 700 na mga opisyal, 53 milyong sundalo, Jiwagaw. Pamunuan mo ang 3,000 giant spirit soldiers. Sumailalim ka sa pamumuno ni Great General Fan Jiguang. Sa isip ni Yeming, tulad ng inaasahan. Sa ilalim nga ni Fan Jiguang. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa kampo ni Fan Jiguang, ang inyong lingkod na si Jiwagaw ay nagbibigay pugay kay Great General. Ikaw si Jiwagaw. Opo. Haha, si Jiwagaw, siya pala iyon. Narinig kong siya lang ang hindi nagpunta para magbigay ng regalo kay Great General. Ngayon, lagot siya. Sinabi sa akin ng tagapaglingkod kahapon, nakapulot daw siya ng isang punit-punit na invitation card sa labas ng tarangkahan. Ang tagapaglingkod na iyon, talagang walang magawa, pinulot pa ang mga piraso ng papel na iyon at pinagdikit-dikit. Natuklasan niyang nakasulat doon ang pangalan mong Jiwagaw. Gaano ka ba kawalang magawa para gawin ang ganoong bagay? Sa isip ni Yeming, hanggang dito na lang. Ano pa ang katatakutan ko? Mas mabuting sabihin na lang ang totoo. Nag-uulat po kay Great General. Ang inyong lingkod, noong araw na iyon, ay naghanda na ng regalo. Nagsulat na ng invitation card. Nais sanang bumisita. Subalit, habang nakapila ang inyong lingkod sa napakahabang pila, bigla kong napagtanto na ang aking ginagawa ay masyadong nakakabagot. Ano? Ang pagbisita sa Great General ay nakakabagot. Naisip po ng inyong lingkod, lahat naman ay pumupunta para magbigay ng regalo. Ano pa ang pagkakaiba noon? Baka sakaling, kung hindi ako magbibigay ng regalo, mas makukuha ko pa ang atensyon ni Great General. Interesante. Ikaw ang unang taong nang ahas na magsabi sa akin ng ganyan. Hindi ka ba natatakot na pahirapan kita? Ang tinatawag na pagpapahirap ay ang paglaban lamang ng ilang dagdag na laban. Pagpatay ng ilang dagdag na kaaway. Ang mga sundalo sa ilalim ng pamumuno ng inyong lingkod ay napakatapang at magagaling lumaban. Napakagaling. Ang mga sundalo sa ilalim mo, nangangahas ba silang pumunta sa Colosseum? Naroon na po sila, naghihintay sa labas. Maupo ka muna. Pagkalipas ng 1 oras, magsisimula na. Tatawagin ka. Sa isip ni Yeming, itong si Fan Jiguang, mukhang hindi maganda ang impresyon sa akin. Susunod, kailangan kong mag-ingat. Pagkalipas ng 1 oras, may kumilos na mahusay sa array formation. Ang buong Colosseum na ito ay magiging isang higanteng transmission array. Tiyak na nangangailangan ito ng napakaraming yaman. Hindi nga may kakaila ang Vermilion Bird Empire. Napakagastos. Nagsimulang magbago ang anyo ng Colosseum. Inilipat ang lahat ng mga sundalo. Pagkatapos ng ilang sandali, sa ilang na lugar, sa kalangitan, lumitaw ang isang bitak.
Inilaglag ang lahat ng mga sundalo sa ibaba. Nailipat na rin si Yeming, mga general. Makinig. Ang Vermilion Bird Army ay nakarating na sa Zuantian Great World. Agad na ayusin ang mga tauhan at kabayo. Buong lakas na maging alerto. Sumigaw ang lahat sa ibaba, opo. Sumigaw ang mga Giant Spirit Race, pagbati kay General Yeming. Mga kapatid, nakatapak na tayo sa Zuantian Great World. Ang lugar na ito ay ibang-iba sa ating training ground sa Tianyuan Continent. Ito ay ibang mundo. Sa labas ng Tianyuan Continent. Ibang lupain. Susunod, mararanasan natin ang maraming panganib at alalahanin. Ano ang nasa isip ninyo? Sumigaw silang lahat, patayin. 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 Menghi, pumili ka ng ilang kapatid na mabilis ang kamay at paa. I-scout ninyo ang sitwasyon sa paligid. Ang mga natitirang kapatid, magtayo muna kayo ng kampo rito. Teka, may utos ang Great General. Ji Wagao. Makinig sa utos. Ano po ang utos? May utos si Great General Fan Jiguang. Utos na ang mga sundalo sa ilalim ng pamumuno ni Ji Wagao ay suriin ang 800 milya sa silangan. Kung may anumang mangyari, magbigay ng babala anumang oras. Kung walang mangyari, magtayo ng kampo 800 milya ang layo doon. Para masiguro ang kaligtasan ng pangunahing hukbo. Ano? Kara-rating lang natin sa isang kakaibang mundo. Pinapapunta na agad tayo sa ganoon kalayong lugar para magkampo. Kapag nakaharap tayo ng kaaway, malaki ang posibilidad na bago pa dumating ang tulong, mapupuksa na tayo. Ayos lang. 800 milya kung 800 milya. Ito ba ang unang pagsubok? Sa sandaling ito, si Yeming at ang kanyang mga sundalo ay nagsimula ng kumilos. Ang tanawin dito ay ibang-iba sa Tianyuan Continent. Sa hangin, may bahagyang amoy ng asupri. Kapag nalalanghap sa baga, may kaunting pakiramdam ng pagsikip sa dibdib. Sa buong paglalakbay namin dito, kakaunti ang mga puno, mayroon lamang maliliit na damuhan at maliliit na kagubatan. Karamihan sa lupa at bato dito ay napakabako. Ang kapaligirang tulad nito ay mas mahirap kaysa sa Tianyuan Continent. Hindi ko alam kung nasaan na silan. May nangyari kaya sa kanya? Biglang may napansin si Yeming. Isang buhawi ang papalapit sa kanila. Patay na. General. Isang buhawi. Papalapit sa atin. Ang kapaligiran sa Zuantian Great World ay napakahirap. Ang masamang panahon ay inaasahan na. Huwag kayong mataranta. Lahat. Bumuo ng depensibong porma sayon. Agad sumunod ang lahat at bumuo ng porma sayon. 87th Military Formation. Earth Vein Condensing Formation. Sa sandaling iyon, dumating na ang buhawi. Ang mga bato at lupa sa loob ng buhawi ay walang tigil na bumabangga sa kanilang porma sayon. Nakatatakot ang buhawing ito. Kung walang pormasyong militar, kung ako lang mag-isa, tiyak na mapipiraso ako. Ang inyong pormasyong militar, espesyal ko itong inayos ng kaunti. Ang ganitong sitwasyon, wala lang ito. Pagkatapos ng ilang sandali, lumipas na rin ang buhawi. Nakapaglakad pa lang tayo ng 300 milya, malayo pa tayo sa pupuntahan. Ipagpatuloy ang pagmarcha. Nagpatuloy sa pagmarcha ang hukbo. Biglang itinaas ni Yeming ang kanyang kamay para huminto. Sa unahan, ay isang kagubatan. Sa katawan ng mga puno, may mga gumagapang na baging. General, bakit hindi na tayo nagpapatuloy? Minsan na akong napunta sa loob ng isang maliit na mundo sa loob ng isang array talisman. Nakakita na ako ng kagubatang nilikha mula sa array formation. Ang kagubatang nilikha ng array formation, buhay na buhay. Parang totoo. Ang lugar na ito, kamukang kamukha ng nandoon. Ang sigla ng buhay, mas matindi pa. Inihagis ni Yeming ang isang piraso ng hita ng karne papasok sa kagubatan. Agad na sumugod ang mga baging. Tinusok ang karne. Sa isang iglap, hinigop nito ang lahat ng sustansya. Natakot si Menghi, ito. Sabi ni Beiming, Master. Dito, may isang tree demon. Ang kanyang realm ay katumbas ng isang martial saint ng mga tao. Hindi madaling kalabanin. Ang mga puno ay takot sa apoy. Tingnan mo ang kilos niya, hindi siya nangangahas na lumabas ng kagubatan. Para sa ganitong uri ng buhay na panangga, gamit ang ating kasalukuyang array formation structure, basta't may sapat na oras para mag-set up ng array, kahit isang martial saint pa. Tiwala akong matatalo ko siya. Gamitin ang Lee Fire Array Flag bilang pundasyon. Gamitin ang 1,000,000 Martial God Coins bilang materyales.
7 Wonder Spirit Stones. Fire Attribute Support. Set up the array. Sky Supporting Blazing Flame Array. Ang fire array ay dahan-daang papalapit sa kagubatan ng ilusyon. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw. Master. Iyan ang sigaw ng tree demon na iyon. Tiyak na naramdaman niya ang banta ng array formation. Gusto niyang kusang umatake para pigilan si Master sa pag-setup ng array. Ayos lang. Ang pag-setup ng isang malaking array para patayin ang isang martial saint ay talagang nangangailangan ng maraming oras. Lahat ay nasa loob na ng aking inaasahan. Tree demon dito. Kung naiintindihan mo ang wika ng tao, bilisan mong buksan ang daan. Kung hindi, susunugin ka ng general na ito gamit ang isang mitya lamang. Pagkasabi pa lang ni Yeming noon, sumugod na ang mga baging. Nangangahas ka pang lumaban. Lahat ng sundalo, makinig sa utos. Bumuo ng 87th Military Formation. Protektahan ninyo ako sa loob ng isang oras. Earth Vein Condensing Formation. Ang mga hampas ng baging ay napigilan ng array formation. Sa sandaling ito, sumigaw si Yeming. Condense the array. Ang fire array ay dahan-daang bumababa. Sky Supporting Blazing Flame Array. Sunugin para sa akin. Ang mga bolang apoy mula sa loob ng array formation ay nagsimulang bumagsak sa kagubatan sa ibaba. Sa sandaling ito, muling umalingaw-ngaw ang sigaw ng tree demon. Nagulat si Yeming nang makitang hindi pa rin ito sumusuko. Patuloy pa rin itong sumisigaw. Lumipas ang oras. Isang kamay ng tree demon ang lumitaw mula sa ilalim ng lupa at bato. Ganap na itong nagpakita. HMPH. Sa wakas, lumabas ka na rin. Sumigaw ang tree demon. Itinaas ang kamao. Tina-target ang malaking array. Agad kumilos si Yeming. Array transformation. Fire flames. Gather. Ang fire array ay naging isang kamao ng apoy. Direktang tumama sa likuran ng tree demon. Ginamit nito ang dalawang kamay para subukang salagin. Hayop, nangangahas ka pang lumaban. Dinagdagan ni Yeming ang lakas ng atake. Napaluhod ang tree demon sa lupa. Unti-unting lumulubog. Ang fire array ay nagsimula ng kumalat sa katawan nito. Hindi maganda. Patawad. Patawad. HMPH. Hindi ka paaalis ng anyo. Ang katawan ng tree demon ay dahan-daang lumiliit. Lumuhad sa harap ni Yeming. Patawad. Patawad. Naglabas si Yeming ng isang talisman. Pinatay ang apoy na nasusunog sa likod nito. Maraming salamat. Maraming salamat sa hindi pagpatay. Papatayin kita. Dapat kitang puksain. Ngunit ang langit ay may kabutihang loob na nagbigay buhay sa iyo. Bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Bagamat buhay, mahirap mapatawad ang kasalanan. Simula ngayon, hanggat narito pa ako sa Zuantian Great World, kailangan mong manatili sa aking tabi at maging alipin ko. Pumapayag ka ba? Ito, sagot ng tree demon, Master. Ang katawan ng munting demonyo ay kailangang manatili rito ng matagal. Kung aalis ako, baka sa panahong iyon, sirain ng iba ang kagubatan. Mawawalan ng tahanan ang munting demonyo. Iyan ay simple lang. Magsaset up ako ng isang illusion array malapit sa kagubatang ito. Hindi makakapasok ang ibang mga nilalang. Ilabas mo ang iyong kaluluwa. Tanggapin mo ang soul seal na ito. Kung sa hinaharap ay magtatangka kang lumaban, mawawasak ang iyong kaluluwa. Opo. Pagkatapos, nakarating na ang hukbo ni Yeming sa Locus Yong ayon sa utos militar. Nag-organisa sila ng kampo sa paligid nito. Ang tree demon ay nakaluhod sa harap ni Yeming, Master. Itong handle na ito, ano ba talagang uri ng halimaw? Bakit ang pangit? Ang mga halimaw sa gubat, hindi naman ganyan kapangit. Ang paborito kong kainin ay karne ng ahas. Karne ng ahas. Mas gusto ko pang ngumuya ng balat ng puno. Ngayon din, ngunguyain ko na. Huwag kang magulo. Ikaw ang nangaasar sa akin kanina. Sa sandaling ito, si Xiao Bao ay umaamoy patungo sa isang direksyon. Xiao Bao, may natuklasan ka ba? Ang treasure-seeking mouse ay magaling sa paghahanap ng mga kayamanan. Hindi kaya, sa direksyong iyon. Mayroong bagay na mahalaga. Tree demon. Anong lugar ang nasa unahan? Iyon, ang Divine Lake. Sabihin mo ng mas detalyado. Ang Divine Lake, matagal nang naririto. Ang tubig sa Divine Lake ay matamis. May banal na epekto. Nagawa kong mag-transform sa isang spirit demon dahil sa tubig mula sa Divine Lake. Dahil sa isang buhawi, natalsikan ako sa katawan ng puno. Kaya nagsimula akong magkaroon ng kamalayan. Kung gayon,
Bakit hindi ka lumipat sa tabi ng pampang ng Divine Lake at doon manirahan? Ang Divine Lake ay solo na inaangkin ng Divine Lake Palace. Huwag mo nang sabihing pumasok. Kahit lumapit lang, malaki ang posibilidad na mapatay ka ng mga malalakas na taong iyon. Divine Lake Palace. Mukhang isang malakas na puwersa ito. Kailangan pa ng mas maraming impormasyon. Ang mga tao ng Divine Lake Palace ay nagsasanay ng Shinto. Sa kanila, mayroong 4 na divine beings. Maituturing silang isang medyo malakas na puwersa sa Zuantian Great World. Ang dulo ng Shinto cultivation ay ang divine being. Binubuo ito ng 3 realms, lower realm, middle realm, upper realm. Bawat realm ay may 9 na antas. Malamang katumbas ito ng maraming martial disciples sa 9 na antas ng martial god hierarchy. Ang lakas ng isang divine being marahil ay hindi gaanong nalalayo sa isang martial god. Sa sandaling ito, biglang tumalon si Xiao Bao mula sa balikat ni Yeming. Ngunit nahawakan siya ni Yeming. Huwag kang tumakbo kung saan-saan. Hindi tayo pamilyar sa lugar na ito. Saan kita hahanapin? Kapag nagnakaw ka ng gamit at nahuli ka, hindi kita kayang protektahan. Manatili ka lang dito. Marami ka bang alam tungkol sa Zuantian Great World? Sa kontinente, mga ilang puwersa ang mayroon. Pang-ilan ang Divine Lake Palace. Napatay ko na ang maraming tao. Marami akong nalaman mula sa kanilang mga bibig. Sa Zuantian Great World, may kabuoang 9 na malalaking puwersa. Maliban sa Divine Lake Palace, nariyan din ang Star Constellation Sea, Evil Sword Manor, at iba pa. Sa ilalim ng bawat puwersa, maraming maliliit na mundo ang kanilang hawak. Sa katunayan, matagal na panahon na ang nakalipas. Napakarami ang mga puwersa sa Zuantian Great World. Hindi naman ganito kailang tulad ngayon. Bigla na lang, isang araw, gumuho ang langit at lupa. Ang buong mundo ay naging ganito. Karamihan sa mga nilalang ay namatay. Unti-unting nabuo ang ilang na anyo ngayon. Ang dahilan ng lahat ng ito ay ang pagguho ng langit at lupa. Ang Heavenly Wheel, maaari palang magbago. Tama ka, narinig kong ang Heavenly Wheel sa Great World. Bawat isang epoch ay guguho ng isang beses. Pagkatapos, ito ay muling mabubuo, lilikha ng bagong Heavenly Wheel. Ang ibig mong sabihin, ang dating Heavenly Wheel ay gumuho na. Ang bagong Heavenly Wheel ay hindi pa nabubuo. Kaya ang Zuantian Great World ngayon ay nawalan ng pamamahala ng Heavenly Wheel. Kaya naging ganito. Malamang ganoon nga. Sa madaling salita, ganyan ang sabi ng iba. Hindi kaya, ang pagkakataon na sinasabi ng Vermilion Bird Emperor ay tumutukoy sa pagguho ng Heavenly Wheel ng Zuantian Great World. Alam kaya ito ng aking guro at ng iba pa. Hay, huwag nang ang isipin ang mga ito. May mas mahalaga pa. Itong Crimson Sun Token, nakuha ko sa Crimson Sun Heavenly Cave. Noon, may kabuoang 2 piraso. Ako at si Lan. Tig-isa kami. Bagamat sa kasalukuyan ay hindi ko pa magamit ang reverse function ng Crimson Sun Heavenly Cave, ngunit maaari kong baguhin ng kaunti ang array formation sa loob. Magpapadala ako ng mensahe kay Lan. Kung maririnig ni Lan ang boses ko, tiyak na hahanap siya ng paraan para kontrolin ang Crimson Sun Token. Sa panahong iyon, sa pamamagitan ng pag-activate niya ng array formation, gamit ang aking Crimson Sun Token, matutukoy ko ang lokasyon ni Lan. Lan, nakatapak na ako sa Zuantian Great World. Sa kasalukuyan, malapit ako sa Divine Lake Palace. Narinig mo ba? Lumipat ang eksena sa Hidden Sword Manor. Natanggap ng token ang mensahe ni Yeming, Lan. Nakatapak na ako sa Zuantian Great World. Sa kasalukuyan, malapit ako sa Divine Lake Palace. Narinig mo ba? Sa isip ng 9th Young Master, haha. Sulan, kaya pala ayaw mong sumama sa akin. Mayroon ka na palang ibang gusto. Kung mamamatay ang taong ito, tiyak na mawawalan ka na rin ng pag-asa. Hindi ba? Hidden Sword Manor. Sa loob ng isang lihim na silid. Si Sulan na kamukha ni Yeming ay nakakulong. HMPH. Ang Hidden Sword Manor, napakaraming malalakas. Kahit ngayon ay narating ko na ang peak ng Martial Ancestor Realm. Nakakulong dito, mahirap pa ring makatakas. Hay, mas mabuting magsikap na lang sa pag-cultivate. Mag-focus sa pag-breakthrough. Pagkatapos maging Martial Monarch, marahil ay magkakaroon ng isang sinag ng pag-asa. Bumalik sa lugar kung saan nagkakampo si Yeming. Si Yeming ay masigasig na nagsasanay ng espada.
Tumutok si Yeming. Humiwa ng isang beses pababa sa lupa. Pagkatapos ay lumapag para obserbahan ang sitwasyon. Sabi ni Beiming, ang espada sa kamay ni Master ay hindi maganda. Dahil ang puso ay hindi matatag. Ang isipan ay hindi mapakali. Ang pagsasanay ng espada ng ganito, napakababa ng epekto. Hay, 2 oras na ang lumipas. Ang Crimson Sun token ni Lan, bakit wala pa ring tugon? Paano ako mapapanatag nito? Sa sandaling ito, biglang nakaramdam si Yeming ng killing intent. Sa kalangitan, may kung anong lumitaw na papalapit. Isang berdeng espada ang bumubulusok. Nagmamadaling sumigaw si Yeming. Emperor Sword Talisman Armor. Activate. Ginamit ni Yeming ang Emperor Sword para ganap na harangin ito. Sunod-sunod na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Pinipiga siya nito pababa. Nagmamadaling ginamit ni Yeming ang Emperor Sword Yin Yang Slash. Ang Sword Chi ay nahiwa ni Yeming sa maraming piraso. Sa sandaling ito, sa kalangitan, isang anino ang bumulusok. Hidden Sword 9 Styles. Blade Attack. Nang makita ito ni Yeming, ginamit niya ang Emperor Sword Yin Yang Wave. Nagbanggaan ang 2 sword techniques. Ang lupa sa ibaba ay ganap ng nagkabitak-bitak. Ang shockwave ay kumakalat sa paligid. Sabi ni Beiming, napakalakas. Master, ang realm ng taong ito ay Martial Monarch. Ayos lang. Sa tulong ng Armor Talisman, ako ang magkakaroon ng kalamangan. Sa sandaling ito, naghiwalay silang dalawa, gamit ang iyong lakas ng lower 8 realms. Kung magsisikap ka, marahil ay mas mataas ka sa akin ng isang antas. Ngunit umaasa ka lamang sa lakas ng iyong baluti. Sino ka ba talaga? Bakit mo ako gustong patayin? Hindi mo na kailangang malaman. Bagamat gamit ang treasure artifact at secret techniques, maaari akong manalo, ngunit ang ganitong pagkapanalo ay hindi sapat para kumbinsihin ako. Kung iba pa, ayos lang. Ngunit ikaw lamang, kailangan kitang talunin ng harapan at marangal. Para makuha ko ang kanyang puso. Hintayin mo ako. Magseseklod ako ng 3 buwan. Pagkatapos kong mag-breakthrough, iyon na ang araw ng iyong kamatayan. Anong ibig sabihin nito? Saan ako nagkasala sa kanya? Sino ka ba talaga? Sabi ni Beiming, Master. Ang sword technique ng taong iyon ay napakahusay. Ang mahalagang espada sa kanyang kamay ay hindi pangkaraniwan. Tiyak na siya ay taga-Hidden Sword Manor. Sabi ng Tree Demon, Master. Ang matalo ang isang taong may ganoon kataas na realm, nabuksan po ang aking mga mata. Kung wala ang lakas ng baluti, hindi ko kayang harapin ang isang Martial Monarch. Ang taong ito, ang paghahanap niya sa akin, tiyak na may dahilan. Tree Demon. Sabihin mo sa akin ang sitwasyon ng Hidden Sword Manor. Ang Hidden Sword Manor ay isa sa pinakamalalakas na puwersa sa Zuan-Tian Great World. Pangunahin silang nagsasanay ng espada. Mula nang itatag ito ng Hidden Sword Ancestor 10,000 taon na ang nakalilipas hanggang ngayon. Hindi mabilang ang mga malalakas na tao. Ang mga divine beings pa lang ay may 5 na. At saka, sa loob ng manor, mayroon pang 4 na peerless divine swords. Ha! Peerless Divine Swords. Interesante. Ano ang pinagmulan ng mga Divine Swords na iyon? Gaano kalakas? Ang partikular na sitwasyon, hindi ko rin alam. Narinig ko lang na ang 4 na Divine Swords na iyon ay mga bagay mula pa noong sinaunang panahon. Matagal nang umiiral mula pa noong panahon ng Ancestral Yuan Continent. At saka, sa bawat espada, mayroong isang Peerless Sword Technique. Haha, ang taong ito, siya ang unang naghanap ng gulo. Kung gayon, kung hahanap ako ng pagkakataon para nakawin ang mga Divine Swords, maituturing na itong pinakamagandang regalong pabalik para sa kanya. Hindi ba? Bakit? Hindi ka ba nasa loob ng Great Evolution Space? Bakit ka lumabas? May nangyari ba sa loob ng space? Tumango si Xiao Bao na parang manok na tumutuka. Bukas ang Great Evolution Space. Nagulat si Yeming nang makita ang nasa loob. Master, tulungan mo ako. May itim na usok na lumalabas sa katawan ni Xiao Qiang, haha. Mukhang medyo nakabawi na ang iyong lakas. At nagsisimula ka ng magbago. Mabuti, hayaan mong tulungan ka ng aking True Dragon Blood na mag-transform sa isang Flood Dragon. Pagkadikit pa lang ng patak ng True Dragon Blood ni Yeming kay Xiao Qiang. Ganap na itong nagbago. Tumubo na ang mga buto. Ang mga kaliskis ay dahan-daang nagbabago. HMPH. Ang kaliskis ng ahas ay naging kaliskis ng dragon. Sa ulo ay nagsimula na ring tumubo ang mga sungay.
ngunit mas maliit pa kaysa sa sungay ng dragon. At wala pang mga kuko. Ganyan pala ang itsura ng isang flood dragon. Pagkalipas ng 2 oras, lumitaw si Xiao Qiang sa kanyang bagong anyo. Tapos na ang pagbabago. Naguulat kay Master. Natapos na po ang 7 bahagi. Naibalik na po ang antas ng demonic beast sa 9th grade. Ngunit para ganap na makabawi, kailangan po ng malaking halaga ng blood food. Ang blood food mo, tiyak na kailangang mataas na antas na demonic beasts. Saan kita hahanapan yan? Sabi ni Tree Demon. Sa Divine Lake daw ay maraming demonic beasts. Pupuslit ako doon at kakain ng 1 beses. Sapat na. Hindi ka ba natatakot na mapatay ka ng mga divine beings sa Divine Lake? Master, bigyan mo ako ng 1 escape talisman. Kung may divine being nahuhuli sa akin, tatakas lang ako. Talagang ang napakagaling mong tumulong sa akin na gumastos ng pera. Merit Steel. Gumastos ng 100.000 martial god coins. Ipalit sa 1 escape talisman. Maraming salamat, Master. Master, hintayin niyo po ang balita ng aking tagumpay. Xiao Bao, dapat na rin tayong maghanda ng kaunti. Pupunta tayo sa Hidden Sword Manor para mag-imbestiga. Nang gabing iyon, sa Hidden Sword Manor, ang paligid ng Hidden Sword Manor na ito ay napapalibutan ng makakapal na array formations. Bagamat kaya kung sirain lahat ito sa loob ng 1 araw, ngunit tiyak na makakaalarma ito sa mga puwersa sa loob. Kailangang mag-isip ng paraan para makapuslit papasok. Napansin ni Yeming ang isang batang lalaki na naglalakad malapit. Ang Tenfiang Master talaga. Hating gabi na, gusto pang kumain ng ligaw na prutas. At ako pa ang pinapakuha. Nakakainis. Habang nagrereklamo pa siya, binigyan na siya ni Yeming ng 1 suntok sa ulo. Bumagsak siya sa lupa. Itong talisman badge na ito, tiyak na ito ang kailangan para makapasok. Sakto. Hihiramin ko muna ang iyong pagkatao para makapasok. Disguise technique. Sa sandaling ito, si Yeming ay nasa anyo na ng batang iyon. Dahan-daang pumasok sa loob. Habang naglalakad, nagmamasid. Ito na ang array formation. Mukhang napakatiwala ng mga taga-Hidden Sword Manor sa kanilang array formation. Hindi man lang sila naglagay ng mga bantay na nagpapatrolya. Xiao Bao, mararamdaman mo ba ang lokasyon ng mga divine swords? Umiling ito ng sunod-sunod. Mukhang walang silbi ang pagpasok dito. Kung hindi mahanap ang mga divine swords, lalabas na lang tayo. Zhou Xiaoan, anong ginagawa mo sa teritoryo ng aking mistress? At may dala ka pang basket ng prutas. Hindi kaya, balak mong magnakaw ng prutas. Hindi po, ate, wala rin po akong magawa. Pinilit po ako ni Tenfiang Master na lumabas. Ang boses mo, bakit parang kakaiba? Parang paos. Hindi kaya, pinarusahan ka na naman ni Tenfiang Master na tumahol na parang aso. Sinong nagsabing hindi? Tumahol ako buong gabi. Muntik na akong maging pipi. Kawawa ka naman. Sakto, binigyan ako ni Young Miss ng ilang matatamis na prutas. Sabay na tayong kumain. Sige po, sa isip ni Yeming, nagawa ko pang makatanggap ng pagmamalasakit mula sa isang bata. Umupo si Yeming kasama ang batang babae sa ilalim ng isang puno. Hindi maaaring masayang ang pagpunta rito. Ang batang ito, mukhang maraming alam. Sakto, kukuha ako ng impormasyon mula sa kanya. Noong isang araw, narinig ko si Tenfiang Master na nagsasabing ang 4 na divine swords ng ating manor ay wala na raw. Parang lihim na ibinenta ng manor. Binatukan ni Yeming ang sarili sa likod. Si Tenfiang Master, kung ano-ano ang sinasabi. Ang mga divine swords ay ang mga kayamanan ng ating manor. Paanong maibibenta? Lahat sila ay nakalagay sa Soaring Heaven Pavilion na iyon. Hindi lamang may malaking array na nagpoprotekta. Mayroon pang 10 malalakas na tao doon. Sa isip ni Yeming, kaya pala hindi maramdaman ni Xiao Bao. May malaking array palang nagpoprotekta. Kung gayon, ayos, may divine swords doon. Ang ating manor, maaga o huli, ay magiging pinakamalakas na puwersa sa Zuantian. Hindi naman kailangan. Natatandaan mo ba yung babaeng galing sa ibang mundo? Itinuturing siya ni Ninth Master na parang kayamanan. Ngunit sinabi sa akin ni Young Miss, siya raw ay ugat ng sakuna. Babaeng galing sa ibang mundo. Hindi kaya, si Sulan. Bakit sinasabing siya ay ugat ng sakuna? Hindi mo alam. Sa katunayan,
Matagal na panahon na ang nakalilipas, ang ating Zuantian continent ay kontrolado ng mundo ng babaeng iyon. Mukhang ang pangalan ay Zuantian Holy Land o kung ano. Pagkatapos, kung hindi dahil sa mga malalakas na tao ng ating buong kontinente na nagtipon at lumaban ng patayan. Hanggang ngayon ay sakop pa rin tayo nila. Alam mo ba kung ano ang pangalan ng babaeng iyon? Mukhang ang pangalan ay Sulan o kung ano. Nahuhumaling sa kanya si Ninth Young Master hanggang sa mawala sa sarili. Nagsumbong na si Young Misko sa Manor Lord. Kailangan siyang puksain agad. Hindi pwede. Kailangang hanapin agad si Lan. Nagpatuloy sa pagtatanong ng impormasyon. Ayon sa sinabi ng tagapaglingkod na babae, dito ang tirahan ni Ninth Young Master. Si Lan ay nakakulong sa kanyang lihim na silid. Mukhang, ang martial monarch na umatake sa akin ay si Ninth Young Master nga. Zhou Xiaoan, anong ginagawa mo sa teritoryo ng aking Young Master? Pinapanta po ako ni Young Master para magdala ng ilang true fruits bilang regalo kay Ninth Young Master. Pinapasabi rin niya ang ilang salita. Ang spirit fruits ng Tianyuan continent. Hindi na kailangan. Si Ninth Young Master ay lumabas papunta sa likod ng bundok para magsaklod. Hindi kanya makikita. Kung gayon, anong gagawin ko? Pagbalik ko, mapapalo ako. O kaya, ganito na lang. Manatili ka rito ng ilang araw. Hintayin mong lumabas si Ninth Young Master sa seclusion. Bahala ka, basta't hindi ka natatakot na pag-alitan ni 10th Young Master. Wala akong pakialam sa iyo. Sa isip ni Yeming, matagumpay na nakapasok. Ang silid na ito, kamukhang kamukha ng lihim na silid na inilarawan ng tagapaglingkod. Marahil, ito na nga. Ang lihim na silid ay gawa sa espesyal na spirit stone. Napakatibay. At saka, napakasikip. Ngunit, nararamdaman ko ng bahagya ang aura ni Lan mula sa loob. May mali. Ang aura ni Lan, minsan malakas. Minsan mahina. Ano ba talaga ang ginagawa niya? Beiming, pumasok ka at tingnan mo. Opo, Master. Nakita ni Beiming si Sulan. Ganoon pala, Master. Si Sulan ay nagko-condense ng martial soul. Malapit na siyang umabot sa martial monarch realm. Ang biglaang pag-istorbo ay magdudulot ng malubhang pinsala. At saka, mukhang nakakuha siya ng pagkakataon sa loob ng Zuantian Great World. Hanggang ngayon, ang kanyang katawan ay nagbago. Sa loob ng kanyang katawan, nabuo ang Divine Vermilion Flawless, naging Flawless Divine Body. Ito ay magandang balita, kung gayon, pagkatapos ng panahong ito na lang. At saka, ang lugar na ito ay malawak at maraming tao. Kahit mailigtas ko pa si Lan, hindi ko rin siya madadala palayo. Kailangang bumalik muna ako at maghanda. Susunod, hahanapin ko ang 4 na Divine Swords na iyon. Lumipat ang eksena sa Hidden Sword Manor. Soaring Heaven Pavilion, Xiaobao. Mararamdaman mo ba ang mga Divine Swords mula sa loob nito? Malungkot na yamakap sa ulo si Xiaobao, huwag kang mag-abala. Tinatago ng array formation ang aura ng mga Divine Swords. Kailangan nating pumasok at dahan-daang hanapin. Sinabi ng tagapaglingkod na iyon, basta't taga Hidden Sword Manor. May karapatang pumasok sa Soaring Heaven Pavilion para maghanap ng pagkakataon. Ngunit, ang 10 tao sa loob ay masyadong mapanganib. Kakaunti lang ang gustong pumunta sa loob. Kahit ang mga Young Masters, pagkatapos lamang maging martial monarch bago sila manggahas na pumunta. Sa sandaling ito, may aninong lumitaw at hinaranggan si Yeming. Munting manika, anong ginagawa mo sa Soaring Heaven Pavilion?